Nilinggan ang kanyang ulo na parang gising na gising mula sa isang mahabang pagkakatulog, naramdaman ni Luca Daan na napakabasa ng paligid niya, at ang buong katawan niya ay sumasakit na parang gusto nang mawalan ng pakiramdam. Ang hangin mula sa lahat ng panig ay humahampas sa kanya, dahilan upang siya ay manginig. Nagpawis ng malamig si Luca Daan, agad siyang bumukas ng kanyang mga mata. Ang paligid ay isang madilim na espasyo, sa kalangitan, isang buwan na may hugis ng isang pangil ang nakabitin. Pagkatapos ng ilang sandali, sa liwanag na mahina mula sa buwan, unti-unti niyang nakita ang mga bagay ng mas malinaw. Sa kasalukuyan, siya ay nasa isang lawa, at tila gabi na. Ang matinding sakit mula sa kanyang utak ay nagbigay daan sa kanya upang sumigaw ng isang malungkot na sigaw. Naramdaman ni Luca Daan na may isang kakaibang puwersa na tumama sa kanyang ulo na nagdulot sa kanya upang mawalan ng malay muli. Nang halos magsimula ng magliwanag, unti-unting nagising si Luca Daan, ngunit nang matanggap ang bagong impormasyon mula sa kanyang utak, muntik na siyang mawalan ng malay muli. Ang swerte ko ba ay sumabog? Nag-crossover na ako, hindi ba ito isang panaginip? Agad na binuksan ni Luca Daan ang kanyang mga mata at tiningnan ang paligid, batay sa mga impormasyong natanggap mula sa kanyang utak, at sa mga nabasa niyang mga nobela tungkol sa pag-crossover, tiyak na siya ay nag-crossover na. Ang sitwasyong ito ay tila hindi totoo, kahit nasa daan-daang milyong pagkakataon, hindi mo ito mahahanap, ngunit nangyari ito sa kanya. Naalala ni Luca Daan, siya ay bagong nagtapos mula sa isang third-rate na universidad, at nakahanap ng isang maliit na trabaho sa isang opisina. Habang tumutulong sa kanyang boss na mag-photocopy ng mga dokumento, hindi inaasahang nag-leak ang photocopy machine, at siya ay namatay ng hindi inaasahan at nag-crossover. Hindi na kailangang pag-usapan ang kanyang nakaraang buhay, ang hinaharap ay malayo, pero ang pag-crossover ay maaaring maging mabuti, baka sa ibang mundo ay makamit niya ang mas malaking tagumpay. Batay sa kanyang mga kaalaman mula sa mga nobela, walang sino man sa mga nag-crossover ang hindi nakamit ang mataas na tagumpay. Lahat sila ay hindi man lang mga asawa kundi mga pinuno ng bagong mundo, at kahit na ang pinakamahina ay nagiging mayaman, kaya tiyak na hindi siya masyadong malas. Nang matukoy na siya ay nag-crossover, hindi nakaramdam si Luca Daan ng anumang sakit o panghihinayang, sa halip, naramdaman niyang siya ay parang nailigtas. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya isang tao na may kapangyarihan, o mayaman, ang hinaharap ay malabo. Saan ba ito? Bakit ako nag-crossover sa ganitong kakaibang lugar? Sinuri ni Luca Daan ang paligid, sinimulang hanapin ang mga alaala na natitira sa kanyang isipan, isang bahagi ng alaala na hindi kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkaroon siya ng damdaming gustong magpakamatay upang makita kung makakabalik siya muli. Ang ibang tao na nag-crossover ay hindi man lang nagiging anak ng mayayaman kundi mga prinsipe, o mga gwapong tao na may magandang tindig, mga anak ng mga angkan o malalaking puwersa. Ngunit ang katawan na kanyang pinasok, kahit na sa mundong ito ay isang anak ng mayayaman, ay walang halaga. Ang batang ito ay may pangalang Luca Daan din, 16 na taong gulang, isang anak sa labas, at ang kanyang katayuan sa pamilya ay hindi kahit kasing taas ng isang katulong. Bukod dito, mayroon din siyang isang ina, na dati ay katulong sa pamilya, at pagkatapos ipanganak ang batang ito ay lalo pang pinahirapan ng pangunahing asawa, na ang buhay nila ay mas masahol pa kaysa sa mga alipin. Ang mag-ina ay palaging pinapahirapan ng mga tao sa pamilya, kahit na ang mga katulong ay hindi sila pinapansin. Lalo na ang mga katulong na sumusunod sa pangunahing asawa, madalas silang naghahanap ng dahilan upang hamakin sila. Kahapon lamang, dahil sa ilang salungat na salita, ang batang ito ay pinagtataga ng mga ito, ngunit hindi inaasahan na siya ay namatay. Marahil ang mga tao ay natakot nang makita ang patay na katawan kaya't itinapon nila ang batang ito sa bangin, at ang kanyang katawan ay nahulog sa lawa sa ilalim ng bangin, at siya naman ay nag-crossover sa katawan nito dahil sa kanyang swerte. Sa pag-iisip na nag-crossover siya sa ganitong sitwasyon, si Luca Daan ay medyo nalulumbay, sa wakas, mabuti ba ang aking swerte? Sa kanyang nakaraang buhay, wala naman siyang nagawang kabutihan, mukhang hindi rin maganda ang kanyang swerte. Sa bagong tahanan, wala siyang ibang magagawa. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay, sa mundong ito, walang ganitong bagay na perpekto, anuman ang mangyari. Ang hindi pagkamatay ay isang biyaya, at ang hindi pagkamatay sa matinding panganib ay tiyak na may mga biyaya sa hinaharap. Sa ngalan ng ating parehong pangalan na Luca Daan, gagamitin ko ang iyong katawan, ang iyong mga kaaway ay may pagkakataon, tutulungan kita sa paghihiganti, at aalagaan ko rin ang iyong ina. Bulong ni Luca Daan sa sarili. Nang matapos siyang magsalita, tila nagkaroon siya ng kaliwanagan, isang uri ng pag-igting ang umalis mula sa kanyang ulo at naglaho sa espasyo. Mukhang malalim ang iyong galit, ang iyong mga kaaway, si Luca Daan, sa sandaling makakuha ako ng pagkakataon, tiyak na ako ay maghihiganti para sa iyo.
Muli niyang sinuri ang kalangitan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi may iwasang isipin ni Luka Daan ang isang mahirap na problema sa oras na ito. Ngayon ay nakahiga siya sa lawa, tila nakasandal sa isang tuyong puno. Ang tubig sa lawa ay napakalamig, mukhang taglamig na ngayon. At siya ay nakababad sa malamig na tubig sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang katawan ay matagal nang nangangaligkig, halos wala ng pakiramdam. Sinubukan niyang lumangoy patungo sa tabi ng lawa, ngunit hindi niya maiwasang murahin ang kanyang sarili. Tila ang kanyang mga binti ay naputol, at ang kanyang mga kamay, na sa simula ay hindi niya naramdaman, ay biglang nadama ang sakit at natuklasan niyang may mga bali. Sa puntong ito, hindi na siya makagalaw. Huwag nang pag-usapan ang paglangoy sa tabi ng lawa, kahit ang paggalaw ng 1 pulgada ay tila mahirap. Diyos ko, huwag mo akong gawing ganito. Walang magawa si Luka Daan kundi ang magmura sa langit. Ngayon ay hindi siya makagalaw, hindi ba siya ay nakahiga lamang at naghihintay na mamatay sa lamig? Veo, isang tunog ang umabot sa tainga ni Luka Daan, tila may isang hayop na mabilis na gumagalaw sa tubig. Hindi ba ito isang halimaw? Isang nakakatakot na salita ang pumasok sa isip ni Luka Daan, batay sa mga impormasyong natanggap niya. Alam niyang ang mundong ito ay iba sa kanyang dating mundo. Ito ay isang mundong pinapahalagahan ang lakas. Ang buong mundo ay napakalawak, kung saan may mga halimaw, espiritu, mandirigma at mga espiritu ng kapangyarihan. Ang mga mandirigma at mga espiritu ng kapangyarihan sa mundong ito ay may napakataas na katayuan, lalo na ang mga espiritu ng kapangyarihan, ang kanilang katayuan ay maaaring ituring na pinakamataas. At ang katawan ng batang ito na kanyang pinasok, walang paraan upang maging mandirigma o espiritu ng kapangyarihan, kaya't ang kanyang katayuan sa pamilya ay mas mababa pa kaysa sa mga katulong. Habang nag-iisip si Luka Daan kung ang halimaw ay papalapit sa kanya, isang serye ng mga tunog ang umabot mula sa itaas. Agad na tila nabalot siya ng madilim na ulap. Isang higanteng ibon na mahigit 100 talampakan ang lumitaw sa kalangitan. Ang ibon ay may pagkakahawig sa isang agila ngunit may balahibong berde, at sa ilalim ng tiyan nito ay may puting balahibo. Ang dalawang paa nito ay may matutulis na pangil na nakabaluktot, na parang matalim na kutsilyo, at ang mga mata ng higanteng agila ay nakatuon sa kanya. Halimaw, hindi ba ako nag-crossover upang maging pagkain sa tiyan ng halimaw? Labis na nagulat si Luka Daan, sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang nakitang ganitong kalaking agila. Labis na nagulat si Luka Daan, sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang nakitang ganitong kalaking agila. Agad, napilitan siyang ngumiti sa kanyang kapalaran, ngayon ay hindi siya makagalaw, kung ang halimaw ay gustong kainin siya, wala na siyang magagawa kundi ang tumingin. Veo veo, naramdaman ni Luka Daan na tila may isang hayop na lumilipad patungo sa kanya mula sa likuran. Ang mga pakpak nito ay humahampas sa tubig, na nagiging sanhi ng alon sa tubig, at siya ay nahahampas ng alon palabas. Dada, sa itaas, sumigaw ang higanteng agila, ang galit sa kanyang mga mata ay lumabas, ang kanyang mga pakpak ay umalag, dala ang hangin na bumagsak ng mabilis, ang mga pangil ay kumikilos, parang bumabagsak mula sa kalangitan na parang kidlat. Tapos na ang buhay ko, sa isip ni Luka Daan. Ang natitira ay isang malamig na pakiramdam, sa wakas ay nag-crossover siya at naging pagkain sa tiyan ng halimaw, napakamalas ng kanyang kapalaran. Veo, sa sandaling si Luka Daan ay nawawalan ng pag-asa, biglang may isang madilim na anino na lumitaw sa kanyang harapan, isang malaking anino ang tumalon mula sa likuran ng kanyang ulo. Malaking anino ang tumalon mula sa likuran ng kanyang ulo. Masyadong mabilis. Agad na itinaas ni Luka Daan ang kanyang mga mata at nakita lamang ang isang malaking UFO na lumilipad na higit sa 100 talampakan ang haba na may pagkakahawig sa isang paniki. Ang buong katawan ay puting-puti, at sa ilalim ng tiyan ng UFO ay may isang malaking butas, patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula rito, tiyak na nasugatan ang UFO na ito. Fan, sa loob ng isang iglap, nagbanggaan ang dalawang UFO sa himpapawid, ang mga sigaw ay umabot sa paligid ni Luka Daan. Siya ay nakahiga sa lawa. Ang ibabaw ng tubig ay patuloy na gumagalaw ngunit siya mismo ay hindi makagalaw. Matapos ang ilang salpukan, nakita ni Luka Daan na ang UFO na CNG ay nagbawi ng mga kuko, ang dalawang pakpak ay umalag, dala ang malakas na hangin na mabilis na bumagsak sa UFO na paniki. Chichi, ang higanteng paniki ay umiyak, sa sandaling si Luka Daan ay naguguluhan, mula sa bibig ng UFO ay lumabas ang isang ulap ng puting usok. Ang puting usok na ito ay sumabog, sa gitna ng himpapawid ay nagsimulang kumalat ang isang malamig na hangin. Sa isang iglap, ang malamig na hangin ay humampes at nagdulot ng pagyayelo sa buong lawa. Sa himpapawid, ang CNG ay naging yelo rin at agad na bumagsak sa ibabaw ng yelo ng lawa. Papawid, ang CNG ay naging yelo rin at agad na bumagsak sa ibabaw ng yelo ng lawa. Bumagsak ang CNG sa ibabaw ng yelo, ang yelo ay nabasag, at nagkaroon ng napakaraming bitak.
Kasabay nito, ang Yuzo na paniki ay tila hamina rin, bumaba ito sa ibabaw ng yelo, dahan-daang lumapit sa CNG. Nang muling tumingin si Luka Daan, nakita niyang binuka ng Yuzo na paniki ang kanyang bibig at ipinakita ang dalawang matutulis na pangil na kumagit, isang kagat ang nagwasak sa balat at balahibo sa tiyan ng CNG, isang malaking hiyas na kasing laki ng kamay ng bata, kumikislap ng berdeng liwanag, at may dugong damaykit dito ay nahulog sa ibabaw ng yelo. Yudan. Ang Yuzo ay kailangang umabot sa ika-4 na antas upang magkaroon ng Yudan. Alam ni Luka Daan mula sa kanyang alaala na ang ganitong uri ng Yudan ay kinakailangan na ang Yuzo ay umabot sa ika-4 na antas, ang mga Yuzo na nasa ika-3 antas pababa ay walang Yudan. Mukhang napakahalaga ng Yudan. Nang ang CNG ay nasugatan ng Yuzo na paniki, lumabas ang Yudan. Sa isang iglap, mula sa paligid ng CNG ay lumabas ang isang apoy, agad na natunaw ang yelo, at ang matulis na tuka ay tumama ng diretso sa sugat sa tiyan ng Yuzo na paniki. Agad na ang tiyan ng Yuzo na paniki ay patuloy na umaagos ng dugo, isang malaking hiyas na kasing laki ng kamay ng bata na puno ng dugo ang nahulog sa ibabaw ng yelo. Ito rin ba ay Yudan? Nagulat na sinabi ni Luka Daan, ang mga Yuzo na ika-4 na antas pataas ay napakahirap makita, hindi niya akalain na sa ilalim ng bundok na ito ay makakita ng dalawa sa isang iglap. Mahal na nilalang paniki ay nasaktan, ito ay humiyaw ng masakit at ginamit ang pangil nito upang kagatin ng malakas ang leeg ng Super Falcon. Tuwirang pinutol ang leeg ng Super Falcon, ang dugo ay patuloy na sumabog, sa pagkakataong ito ang Super Falcon ay tuluyang namatay. Ngayon, ang yelo ay nagsimulang magbago sa pangalawang pagkakataon, si Luka Daan ay nanginginig sa lamig, ang kanyang mga labi ay mapatla at walang kulay, ang kanyang mukha ay kulay berde, ang katawan ay halos naninigas. Ang dalawang higanteng nilalang ay naglalaban na parang isang ilusyon sa panunood ng 3D na pelikula, talagang nakakagimbal. Chi-chi, sa ibabaw ng tubig. Ang nilalang paniki ay may hawak na isang piraso ng nilalang ng Super Falcon sa kanyang bibig, ang dalawang pakpak nito ay dumaan sa malamig na tubig. Kaagad, ito ay dahan-daang lumapit kay Luka Daan. Naghihirap na ako dito. Si Luka Daan ay tumingin sa nilalang paniki na papalapit sa kanya, sa kanyang puso ay may pakiramdam ng kawalang pag-asa. Ang mga mata ng nilalang na iyon ay nakatingin sa kanya ng matalim. Chi-chi, ang nilalang paniki ay lumipad sa tabi ni Luka Daan. Ang lalamunan ng paniki ay nagbigay ng isang tunog, sa kanyang napakalaking katawan, ang isang mata nito ay mas malaki pa sa tao ni Luka Daan. Sa mga mata nito ay walang masamang intensyon, sa halip, ang tingin nito ay taos-puso na nakatingin kay Luka Daan. Si Luka Daan ay nag-isip na tiyak na siya ay mamamatay na, tiningnan niya ang malaking katawan ng nilalang, tila ang nilalang na ito ay walang masamang intensyon sa kanya. Mayroon ka bang nais na ipagawa sa akin? Sinubukan ni Luka Daan na magsalita upang magtanong, narinig niya na ang mga mataas na uri ng nilalang ay mga espiritu ng kalikasan, tiyak na magkakaroon ito ng talino. Chi-chi, nang marinig ang sinabi ni Luka Daan, ang nilalang paniki ay nagbigay ng isang masayang tunog, bahagyang tumango, tila sumasagot kay Luka Daan. Ang paniki na ito ay talagang nakakaintindi sa kanyang mga salita, si Luka Daan ay nagulat ng kaunti. Kung ito ay dati, tiyak na si Luka Daan ay matatakot, ngunit ngayon ay tila wala nang nakakagulat, kung siya ay makakapagbalik buhay, ano pa ang hindi niya matatanggap. Sinasabi ko sa iyo, nilalang paniki, tingnan mo ako mismo ay nahihirapan, paano kita matutulungan? Si Luka Daan ay ngumiti ng mapait sa nilalang paniki at nagsalita. Chi-chi, parang naintindihan ang sinabi ni Luka Daan, ang nilalang paniki ay yumuko at maingat na sinuri siya, pagkatapos ay nagbigay ng isang mababang tunog, biglang tumalon at ginamit ang dalawang pangil upang pindutin ang tiyan ni Luka Daan, hindi niya mapigil ang bamuka ang kanyang bibig. T.O. Dalawang tunog, si Luka Daan ay hindi nakapag-react, sa kanyang bibig ay may dalawang piraso ng nilalang, kaagad pagkatapos ay dalawang daloy ng mainit at malamig na likido ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Isang likido na mainit na parang apoy ang nagliyab sa kanyang katawan, sa isang iglap ang katawan ni Luka Daan ay parang isang pugon. Ang natitirang likido ay malamig na parang yelo, agad na ginawa ang kanyang katawan na maging isang bloke ng yelo. Chi-chi, sa pangalawang pagkakataon, ang nilalang paniki ay humiyaw, ang mga mata nito ay tila napagod, pagkatapos ay ang kanang pakpak ay umalag, mula sa ilalim ng pakpak ay may isang maliit na dilaw na ahas na may haba na mga 10 pulgada na nahulog. Chi-chi, ang nilalang paniki ay humiyaw muli, ang dilaw na ahas ay tila naintindihan ang kanyang nais, kaagad pagkatapos ay umakyat ang ahas sa katawan ni Luka Daan, mula sa leeg ay pumasok ito sa kanyang damit. Nang makita ang maliit na dilaw na ahas na pumasok sa damit ni Luka Daan, ang nilalang paniki ay nakatingin kay Luka Daan, sa mga mata nito ay may kasamang pakiusap. Sa oras na ito,
Si Luka Daan ay hindi makapagsalita, sa kanyang katawan ay may dalawang daloy ng enerhiya na patuloy na kumakalat. Ang dalawang enerhiya na mainit at malamig ay sabay na umuusad, talagang parang dalawang magkaibang mundo ng yelo at apoy. Si Luka Daan ay nais sumigaw ng masakit ngunit hindi makagawa ng tunog. Pagkalipas ng ilang sandali, si Luka Daan ay hindi na makapagpatuloy, siya ay nawala ng malay sa ibabaw ng tubig kaya hindi niya alam kung paano nagbabago ang kanyang katawan. Tulad ng lawa na ito, sa kaliwang pampang ay may mainit na usok na umaangat, sa kanang pampang ay may yelo na hindi natutunaw, sa mukha ni Luka Daan, isang bahagi ay mapatla, ang isa ay pula. Hindi ka pa namatay, si Luka Daan ay nagising, binuksan ang kanyang mga mata, napagtanto na siya ay nakahiga sa pampang, ang kanyang katawan ay nakasandal sa isang tuyong puno sa likuran. Oh, makakagalaw na ako. Si Luka Daan ay bahagyang gumalaw ng kanyang mga kamay at paa, napansin na ang kanyang mga binti ay nawalan ng pakiramdam, ang kanyang mga kamay na dati ay nabali ay ngayon ay naibalik, perpekto at walang kapintasan. Patay na ba ako? Nilalang paniki. Salamat sa iyo. Si Luka Daan ay nakita sa kanyang tabi, ang nilalang paniki na puti ay lumulutang sa ibabaw ng tubig, parang isang malaking bangka. Nang makita ang kanyang katawan na naibalik, si Luka Daan ay nag-isip na ito ay may kaugnayan sa nilalang paniki na nagbigay sa kanya ng nilalang. Ang nilalang ay napakamahalaga, tiyak na magkakaroon ito ng mahiwagang epekto. Si Luka Daan ay umakyat sa pampang, humarap sa malamig na lawa, tiningnan ang bangkay ng nilalang paniki at sinabi, "Ang katawan mo ay kasing laki nito, hindi ko kayang ilibing ka." Ang malamig na lawa na ito ay itinuturing na iyong libingan. Pagkatapos, sinuri niya ang paligid, ngayon ay kailangan niyang maghanap ng paraan upang makaalis sa bangin na ito. Ang Lokjiya, sa TRN Tonvn ay itinuturing na isang malaking pamilya, kapag binanggit ang Lokjiya, lahat sa TRN Tonvn ay nakakaalam. Ang matandang pinuno ng Lokjiya ay umabot na sa antas ng Votoong, sa buong TRN Tonvn siya ay isa sa mga pinakamataas na tao. At ang Lokjiya ay hindi lamang isang pamilya ng mga mandirigma kundi nagmamay-ari din ng maraming tindahan sa TRN Tonvn, narinig na ang kanilang mga ari-arian sa labas ng bayan ay hindi kakaunti. Habang bumababa ang gabi, ang lamig sa kalangitan ay nagsimulang kumalat na nagdudulot ng paglipad ng mga snowflakes, isang binata ang lumabas mula sa dilim, may payat na katawan, ang kanyang damit ay luma at punit-punit, ang kanyang nag-iisang katawan ay tinatanggap ang bawat malamig na hangin na dumaan sa espasyo, lalo pang nagpapakita ng kanyang kahir. Ang binata ay naglakad patungo sa TRN Tonvn, sa harap ng isang malaking bahay, habang naglalakad ay nagmumurmur. Ito ba ang Lokjiya? Ang binatang ito ay walang iba kundi si Luka Daan. Matapos ang 3 araw na pag-akyat sa bangin, si Luka Daan ay natagpuan na tila siya ay may napakalaking lakas, walang katapusang dumadaloy, kung hindi siya makakaakyat sa bangin na iyon. Ang Lokjiya ay napapaligiran ng mataas na pader, ang mga hardin ay sunod-sunod na walang katapusan. Ayon sa alaala ni Luka Daan, ang estilo ng arkitektura ng Lokjiya ay may pagkakahawig sa mga hardin ng Susho sa kanyang nakaraang buhay. Kok-kok, si Luka Daan ay kumatok sa malaking pinto ng Lokjiya, ngayon ang kanyang tiyan ay umuungal dahil sa gutom. Kotke, ang malaking pinto ng Lokjiya ay bumukas, 2 katulong na may suot na malambot na sombrero at kulay abong damit ang lumabas. Nang makita si Luka Daan, sa mga mata ng 2 katulong na ito ay nagpakita ng pagkagulat. Dapat kang dumaan sa likod, inutusan na ng ginang, hindi ka maaaring dumaan sa harap. Dapat kang dumaan sa likod, inutusan na ng ginang, hindi ka maaaring dumaan sa harap. Ang 2 katulong ay nagulat na tumingin kay Luka Daan ng ilang sandali ngunit agad na hindi na siya pinansin at isinara ang malaking pinto. 2 tanga, akala nila ako si Luka Daan dati. Sa hinaharap, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagmamaliit sa akin. Si Super Falcon ay samuka ng laway sa harap ng malaking pinto ng Lokjiya, pagkatapos ay naglakad patungo sa likod. Ayon sa alaala sa kanyang isipan, alam ni Super Falcon na ang batang Lok na ito ay hindi kailanman nakapasok sa malaking pinto ng Lokjiya. Kahit na siya ay isang batang Lokjiya, ang kanyang ina ay isang katulong lamang, mababa ang katayuan, pagkatapos niyang ipanganak siya ay mas malupit na tinrato ng unang asawa. Ang kanyang ama ay hindi rin naglakas loob na magreklamo, ang kanyang ina ay dahil dito ay kailangang tiisin ang lahat. Daan, sa wakas ay bumalik ka na, nawala ka ng 5 araw, labis na nag-alala ang ikalawang ginang, bumalik ka na. Nang bumukas ang likod, isang matandang tao ang nakita si Super Falcon, agad na nagmadali at nagpakita ng malasakit, sa kanyang mga mata ay may kaunting awa. Alam ko na, Apo Timog. Ayon sa alaala, nakilala ni Super Falcon ang matandang katulong na ito na tinatawag na Apo Timog. Maliban sa kanyang ina, siya rin ang nagpakita ng kabutihan sa kanya, noong siya ay bata pa ay palaging nagmamalasakit sa kanya.
Oh, baka nagkamali ako. Oh, baka nagkamali ako. Nakita ang likod ni Super Falcon. Sa mga mata ng matandang katulong ay biglang nagliwanag ngunit agad na bumalik sa madilim at malabo na tingin, pagkatapos ay dahan-daang isinara ang likod na pinto. Si Super Falcon ay naglakad sa ilang mahahabang pasilyo, patungo sa isang maliit na hardin. Ito ang tirahan ng mga katulong sa Lukgia. Ang Lukgia ay isang malaking pamilya sa bayan, ang mga katulong lamang ay may 2 o 300 tao, at ang mga miyembro ng pamilya ng Lukgia, ang mga tuwirang at mga sanga ay nagkakasama na halos 700 tao, isang pamilya na may halos 700 tao ay tiyak na hindi maliit. Isang lugar na may mga lumang puok sa harapan, pumasok si Super Falcon sa loob ng puok, tumayo sa harap ng isang lumang puok, nagdadalawang isip ng ilang sandali, pagkatapos ay itinulak ni Super Falcon ang pinto ng silid. Daan, saan ka ba nagpunta? Nag-aalala ang iyong ina at gusto na niyang mamatay sa pag-aalala. Sa loob ng silid ay isang babae, nakasuot ng light blue na damit, mga 36 o 37 taong gulang, may magandang mukha, mahahabang kilay, medyo bilog ang mukha, maaari ring ituring na isang maganda, sa kanyang mga mata ay may bakas pa ng luha, tila kakalabas lang mula sa pag-iyak. Nang makita ng babae si Super Falcon, agad siyang lumapit, at nang makita ang kanyang anak na basag at sira, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ina, ayos lang ako. Nakita ang mahinahon na babae sa kanyang harapan, bahagyang nagulat si Super Falcon. Ang kanyang anak ay namatay, ngunit hindi niya maipahayag ang katotohanan. Sa hinaharap, siya na ang magiging anak ng babae. Daan, mabilis na sabihin mo sa ina kung saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw, bakit ka umalis nang walang palem. Nakita ang mahinahon na babae sa kanyang harapan, bahagyang nagulat si Super Falcon. Ang kanyang anak ay namatay, ngunit hindi niya maipahayag ang katotohanan. Sa hinaharap, siya na ang magiging anak ng babae. Daan, mabilis na sabihin mo sa ina kung saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw, bakit ka umalis nang walang palem. Sumagot si Super Falcon, syempre hindi niya maaring sabihin na ang anak ng babae ay pinatay at itinapon sa bangin. Nagugutom ka na ba? Kukuha ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Agad na kumuha ang magandang babae ng ilang baw at isang ulam. Tumingin si Super Falcon, at sa isang sulyap ay nakita niyang masarap ang pagkain na ito ngunit ito ay mga tira-tira lamang. Malinis ang pagkain na ito, si Apo Timog ay nagnakaw mula sa kusina, mabilis na kumain ka, ito ang paborito mong pagkain. Sabi ng magandang babae kay Super Falcon, ang kanyang mga mata ay mapagmahal, ang tono ay puno ng pag-aalala, at mahina niyang sinabi. Kasalanan din ng ina, kaya't ikaw ay nagdusa mula nang ikaw ay ipanganak, kung alam ko lang, hindi na sana kita ipinanganak. Ina, hindi ito kasalanan mo, sa hinaharap hindi na kita papahirapan. Nakita ang mga mata ng magandang babae, hindi napigilan ni Luca Daan na mapuno ng ulap ang kanyang mga mata. Sa kanyang nakaraang buhay, lumaki siya sa isang ampunan, mula pagkabata ay walang pagmamahal mula sa kanyang ina, marahil ang paglipat niya dito ay dahil sa kagustuhan ng Diyos na ipagkaloob sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Sa sandaling ito, sa kanyang puso, lihim siyang nangako, ito ang kanyang tunay na ina, tiyak na hindi niya papayag ang magdusa pa ito. Anak, kumain ka na, pagkatapos mong kumain, habarin mo ang iyong damit, tutulungan ka ng ina na maghugas. Tumingin si Luca Daan, masayang ngumiti ang magandang ginang. Talagang medyo nagugutom si Luca Daan kaya't nagmadali siyang kumain na parang tigang na tigang. 5 baw ang mabilis na naubos at agad siyang bumalik sa kanyang silid. Nakalusot na ako, ngayon ay kailangan kong pag-isipan ang aking hinaharap. Sa loob ng silid, masigasig na tiningnan ni Luca Daan ang luma at sira-sirang silid at bam-ulong. Sa nakaraang buhay, wala siyang kinabukasan, ngunit ngayon na nakalusot siya, nagsisimula ng bagong buhay, paano siya magiging kontento na maging isang karaniwang tao? Ito ay ikalawang buhay na swerte niyang nakuha. Kung hindi siya makakamit ng anumang tagumpay, humihingi siya ng tawad sa langit. Sa nakaraang buhay, wala siyang kakayahan na kontrolin ang kanyang buhay. Sa buhay na ito, kapag natutulog, dapat ay nasa bisig ng magandang ginang, at kapag gising, dapat ay hawak ang kapangyarihan ng mundo. Ito ang gusto niya. Nang maisip ito, ang dugo sa puso ni Luca Daan ay nagsimulang uminit. Mukhang, kahit na ikaw ay nagdaan ng 16 na taon na karaniwan, ngunit sa iyong mga ugat ay laging may bahagi na hindi kontento. Huwag mag-alala, sa hinaharap ay tutuparin ko ang iyong mga pangarap. Bulong ni Luca Daan. Kabataan, nakaupo sa harap ng salamin sa luma at sira-sirang silid, tiningnan ni Luca Daan ang kanyang anyo ngayon, mula sa isang taong 23 taong gulang na malapit ng maging 24, bumalik siya sa anyo ng isang 16 na taong gulang, mukhang nakakuha siya ng malaking kita. Kahit na ikaw ay medyo karaniwan, hindi ka naman isang natatanging tao, ngunit may sarili kang alindog.
Ngumiti si Luca Daan sa kanyang kasalukuyang anyo. Matangkad at payat, balat na kulay trigo, magandang mga tampok, lalo na ang mga mata, ang mga pupil lang kasing liwanag ng mga bituin. Hindi masama, medyo kaakit-akit. Nagsalita si Luca Daan sa sarili, bahagyang umangat ang kanyang manipis na labi, nagbigay ng tamang ngiti, sa kagalakan ay nakatago ang isang bahagi ng ambisyon. Ngayon, dapat kong alamin ang mundong ito. Nakahiga si Luca Daan sa kama, maingat na naghanap ng impormasyon tungkol sa mundong ito sa kanyang isipan. Ito ay isang ganap na ibang mundo kumpara sa nakaraang buhay, tinatawag na kontinente ng Linvo, isang napakalawak na kontinente. Dito, ang lakas ay batay sa wushu, at ang espiritu ay batay sa lin, may mga wushu at lin na tao na umiiral. Ang mga wushu ay may napakalaking lakas, sinasabi na kapag umabot sa isang tiyak na antas, maaari nilang ilipat ang mga bundok at takpan ang mga dagat, masira ang walang hanggan, at makalakad sa walang hanggan. Ang mga wushu ay nahahati sa mga antas, wushu disciple, wushu warrior, wushu master, wushu spirit, wushu general, wushu commander, wushu king, wushu lord, wushu emperor. Tungkol naman sa mga lin, sinasabi na sila ay mga napaka-misteryosong tao, mayroon silang napakalaking lakas, may kakayahang hindi kayang isipin ng sinuman. Kapag umabot ang isang lin sa isang tiyak na antas, maaari silang mag-utos ng ulan at hangin. Ang mga lin ay nahahati rin sa lin disciple, lin warrior, lin master, lin spirit, lin general, lin commander, lin king, lin lord, lin emperor. Sa kontinente ng Linvo, ang pag-abot sa wushu commander at lin commander ay itinuturing ng mga makapangyarihang tao, sila ay mga taong mataas ang katayuan. Ang matandang patriyarka ng Lok pamilya, na siyang lolo na hindi pa niya nakikilala, sinasabing isang wushu na nasa antas ng wushu general. Sa kontinente na ito, bukod sa mga wushu at lin, mayroon ding mga halimaw at espiritu. Ang mga halimaw at espiritu ay napaka-makapangyarihan, hindi maglakas loob ang mga tao na manginis sa kanila, tanging ang mga wushu o lin na may napakalakas na lakas lamang ang may lakas ng loob na harapin ang mga halimaw at espiritu. Dahil dito, ang katayuan ng mga wushu at lin sa kontinente ay napakataas. Mukhang, tanging sa pamamagitan ng pagiging isang espiritong hayop o wushu ako magkakaroon ng pag-asa sa hinaharap, ngunit, bakit hindi makapagiging wushu o espiritong hayop ang katawan na ito? Sa isip ni Luca Daan, mula sa kanyang alaala, nalaman na ang katawan na ito, noong bata pa ay nasubukan, tila walang problema sa mga meridian, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi siya makapagiging wushu o espiritong hayop. Kung siya ay makapagiging wushu o espiritong hayop, ang katayuan nila ng kanyang ina at siya ay hindi magiging kasing baba ng mga katulong. Dapat talagang makahanap ng paraan upang maging espiritong hayop o wushu, ito ang tanging daan. Sa isip ni Luca Daan, sa mundong ito, kung nais niyang makuha ang mga bagay na gusto niya, tanging sa 200 ito siya makakapunta. Oh, halos nakalimutan na kita, maliit na nilalang na ito. Inalis ni Luca Daan ang mga sira-sirang damit sa kanyang katawan, nang siya ay handang ibigay ito sa kanyang ina, napansin niya ang isang dilaw na ahas na nakabalot sa kanyang braso. Sisi. Ang maliit na dilaw na ahas na 10 pulgada ang haba, may maliliit na mata na nakatingin kay Luca Daan, ang dila nito ay nahahati at walang tigil na kumikilos. Oh, halos nakalimutan na kita, maliit na nilalang na ito. Inalis ni Luca Daan ang mga sira-sirang damit sa kanyang katawan, nang siya ay handang ibigay ito sa kanyang ina, napansin niya ang isang dilaw na ahas na nakabalot sa kanyang braso. Pagkatapos ay hindi na ito nagbigay pansin kay Luca Daan, patuloy itong nakabalot sa kanyang braso, tila natutulog na. Maingat na tiningnan ni Luca Daan ang maliit na dilaw na ahas, ang katawan nito ay natatakpan ng makintab na kaliskis, kapag tiningnan ng mabuti, ang munting ahas ay hindi katulad ng ibang mga uri ng ahas, mukhang hindi ito isang karaniwang ahas. Kabanata 5, ang mahirap na kapalaran ng batang Ginoo. Kapatid na halimaw, niligtas mo ako, tiyak na nais mong tulungan kita sa pag-aalaga sa maliit na munting ahas na ito, di ba? May utang ako sa iyo, ang maliit na munting ahas na ito, aalagaan ko ito ng mabuti para sa iyo. Sabi ni Luca Daan, kung hindi dahil sa halimaw na paniki sa ilalim ng bangin na nagbigay sa kanya ng 2 piraso ng halimaw na diamante, tiyak na namatay na siya sa lamig sa tubig. Matapos ibigay ang mga damit sa kanyang ina, bumalik si Luca Daan sa kanyang silid, bilang Luca Daan, mayroon lamang siyang isang espesyal na pribilehiyo, iyon ay ang makasama ang kanyang ina sa isang hiwalay na silid, hindi kailangang makitira sa ibang mga katulong. Isang gabi ng mahimbing natulog upang makabawi sa mga araw na hindi siya nakatulog, natulog si Luca Daan ng mabuti, sa kanyang mga panaginip ay nanaginip pa siya ng ilang magagandang babae, halos damaloy na ang Duthu Jia.
Gising ka na, Duthu Jia. Habang mahimbing na natutulog si Luka Daan, may isang tinig na bumulong sa kanyang tainga. Luke Munting Puti, nananaginip ako. Alam ni Luka Daan mula sa boses na iyon na si Luke Munting Puti, sa mga katulong ng Luke pamilya, tanging si Luke Munting Puti lamang ang may magandang relasyon sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita ni Luka Daan ang isang binatilyo na 16 o 17 taong gulang na nakatayo sa kanyang harapan. Ang binatilyong ito ay nakasuot ng kasuotan ng katulong, sa katunayan, ang kanyang kasuotan ay hindi gaanong naiiba sa kanya. Ang binatilyong ito ay may maliwanag na mga mata at makapal na kilay, kung ilalarawan sa mga papuri, siya ay mukhang napakamatalino at kaakit-akit. Duthu Jia, saan ka na nagpunta nitong mga nakaraang araw? Okay ka lang ba? Tiningnan ni Luke Munting Puti si Luka Daan, pagkatapos ay maingat na tiningnan si Luka Daan, at mahinang nagsabi. Narinig ko na ang ilang tao mula kay Tio Trio ay pinagsalitaan ka, pagkatapos ay hindi nakita-nakita, may nangyari ba? Ano ang ginawa nila sa iyo, Thu Jia? Naunawaan, okay lang ako, tungkol dito, hahanapin ko sila para sa mga bayad sa hinaharap. Duthu Jia, may lagnat ka ba? Okay lang na wala kang nangyari, pero gusto mo pang hanapin sila para sa bayad, gusto mo bang mamatay? Tiningnan ni Luke Munting Puti si Luka Daan, pagkatapos ay maingat na tiningnan si Luka Daan, at mahinang nagsabi, narinig ko na ang ilang tao mula kay Tio Trio ay pinagsalitaan ka, pagkatapos ay hindi nakita-nakita, may nangyari ba? Ano ang ginawa nila sa iyo, Thu Jia? Thu Jia, biglang naisip ni Luka Daan ang tungkol sa nakaraang buhay, biglang sinabi kay Luke Munting Puti, tumigil ka, huwag mo akong tawaging Thu Jia. Tumigil ka, huwag mo akong tawaging Thu Jia. Kung hindi Thu Jia, ano ang itatawag ko sa iyo? Sa Luke pamilya, tanging ako at si Apo Timog ang tumatawag sa iyo na Thu Jia, hindi ka ba nasisiyahan? Agad kang bumangon at kumain ng agahan, nagdala ako ng pagkain dito. Sabi ni Luke Munting Puti na nakatingin kay Luka Daan. Huwag mo akong tawaging Thu Jia, maaari mo akong tawaging Sinang Ti. Sabi ni Luka Daan, tiningnan si Luke Munting Puti, sa kanyang puso ay may kaunting damdamin, mukhang dati ay mayroon pang isang kapatid si Luka Daan, na maaaring ituring na napakabuti. Sinang Ti, kumain ka na. Kailangan pa nating magdala ng mga gamit, kung hindi, tiyak na hahanapin tayo ni Tio Trio at magdudulot ng problema. Sabi ni Luke Munting Puti kay Luka Daan. Sabi ni Luke Munting Puti kay Luka Daan. Anong mga bagay ang dadalhin? Tanong ni Luka Daan. Tanong ni Luka Daan. Tiningnan ni Luke Munting Puti si Luka Daan at sinabi, akala mo ba tunay kang Thu Jia, na hindi kailangan magtrabaho? Ngayon, maraming mga kalakal ang dinala ng tindahan, kailangan nating dalhin ito sa bodega. Hindi naman ako tunay na Thu Jia. Sabi ni Luka Daan, mukhang ang maging Thu Jia na ito ay talagang isang mahirap na kapalaran. Sabi ni Luka Daan, mukhang ang maging Thu Jia na ito ay talagang isang mahirap na kapalaran. Sinang Ti, umalis na tayo. Sabi ni Luke Munting Puti kay Luka Daan, akala mo ba tunay kang Thu Jia, na hindi kailangan magtrabaho? Lumabas sila sa likod ng Luke pamilya, ang mga kalakal ng tindahan ay nakalagay sa likod. Katatapos lang, hindi nakita ni Luka Daan ang kanyang ina sa bakuran, alam niyang malamang ay nasa silid ng paglalaba siya sa likod ng bahay. Matapos siyang ipanganak, sa katunayan, ang kanyang ina ay ikalawang asawa ng pamilyang Luke. Ngunit wala siyang anumang katayuan, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang isang katulong, at dahil sa madalas na pang-aapi, lalo pang naging mahirap ang kanyang buhay. Alam ni Luka Daan na sa ngayon, wala siyang magagawa upang baguhin ang sitwasyon, kaya't pinipigilan niya ang kanyang sarili at iniisip na kailangan niyang magbago agad, dapat siyang makahanap ng paraan upang maging Thu Jia o espiritong hayop. Ayon sa mga patakaran ng pamilyang Luke, bilang isang katulong, kung maaari ay dapat maging voodoo upang umangat ang katayuan. Tungkol naman sa espiritong hayop, kalimutan na, napakabihira ng mga espiritong hayop, sa pamilyang Luke, sa kabuuan ay may 2 o 3 espiritong hayop, bawat isa ay kayamanan ng buong angkan. Bilisan mo, nandyan na si Tio Trio. Pagdaan sa ilang mga pasilyo, biglang sinabi ni Luke Munting Puti kay Luka Daan, sa tabi ng likod ng bahay ng pamilyang Luke ay may 3 figura, 2 sa mga ito ay mga katulong, at ang isa ay nakasuot ng uniforme ng punong katiwala. Tiningnan ni Luka Daan ang 3 tao, naaalala niyang sila ang mga pumatay sa kanya noon, at pagkatapos ay tahimik na itinapon siya sa bangin. Munting Puti kay Luka Daan, sa tabi ng likod ng bahay ng pamilyang Luke ay may 3 figura, 2 sa mga ito ay mga katulong, at ang isa ay nakasuot ng uniforme ng punong katiwala. Tiningnan ni Luka Daan ang 3 tao, naaalala niyang sila ang mga pumatay sa kanya noon, at pagkatapos ay tahimik na itinapon siya sa bangin. Kung talagang pinatay siya ng 3 ito, tiyak na hindi nila papayag ang malaman ng sino man,
dahil sa kanyang katawan ay may dugo ng pamilyang Luke. Sa tatlong ito, ang dalawa ay mga mataas na katulong ng pamilyang Luke, karaniwang nagsisilbi lamang sa pangalawang ginoo. Tungkol naman sa punong Katie wala, 35 taong gulang, ang tatlong ito ay mga katulong na sumama mula sa tahanan ng kanyang ina. Tiningnan ni Luca Daan ang tatlong ito, puno ng galit ang kanyang puso. Ang tatlong ito ay hindi niya maiiwan, tiyak na magiging malaking panganib kung sila ay manatili. Madalas din silang nagiging sanhi ng problema para sa kanyang ina. Ngunit sa tatlong ito, ang dalawa ay mga mataas na katulong, at mga Vogia Vodo, si Tio Trio naman ay isang Vosi. Kahit na 10 karaniwang lalaki ay hindi kayang talunin si Tio Trio, kaya't mahirap alisin ang tatlong ito. Hinayla ni Luke munting puti si Luca Daan palabas, hindi kalayuan ang likod ng bahay, at dito ay puno ng 1,000 bag ng kalakal, at tila bawat bag ay hindi magaan. Sa unahan, si Tio Trio at ang dalawang mataas na katulong ay nakatingin kay Luca Daan, at lahat silang tatlo ay labis na nagulat, nagtinginan ang tatlo, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Tio Trio, paano nangyari na? Siya ay malinaw na sa tatlong tao. Ang katulong sa kaliwa ay nagsalita kay Tio Trio, walang dapat ipagtaka, maaaring nagkamali tayo at naguluhan. Ang batang ito ay may malaking swerte, hindi namatay kahit na itinapon sa bangin. Walang dapat ipagtaka, maaaring nagkamali tayo at naguluhan. Ang batang ito ay may malaking swerte, hindi namatay kahit na itinapon sa bangin. Mabuti na rin na hindi namatay, mukhang ang matandang Diyos ay nag-iimbestiga kaya't pansamantalang huwag munang galawin ang batang ito, hayaan siyang maging komportable ng ilang araw pa. Mababa ang boses ni Tio Trio. Oh, bakit parang hindi nagdudulot ng abala si Tio Trio sa atin ngayon? Habang nag-aangat ng isang bag ng kalakal, sinabi ni Luke munting puti kay Luca Daan, tila may mga pagdududa, dahil karaniwan ay palaging may paraan si Tio Trio upang makipag-away sa kanya. Kabanata 6, ang lihim na silid sa bodega. Ngayon, sa tabi ng tambak ng mga kalakal, may mga 10 katulong na nagtutulungan. Ang mga katulong na ito ay bahagyang tumingin kay Luca Daan ngunit hindi naman ito pinansin, talagang para bang hindi siya umiiral. Walang sino man ang nagnanais na bigyang pansin si Luca Daan, at kung may magbigay pansin sa kanya, tiyak na mapapansin siya ni Ginoong Zhao. Swerte natin, sabi ni Luca Daan, sa isip-isip niya, marahil ang tatlong ito ay natatakot sa kanya dahil sa kanyang mga karanasan sa buhay at kamatayan. Nang buhatin niya ang isang sako, naramdaman ni Luca Daan na tila ang laman ng sako ay asin, tumingin siya kay Luke munting puti na nagdadala lamang ng isang sako at hindi makapag-ayos ng kanyang katawan. Young Master, hindi, Ginoo, bakit bigla kang naging malakas? Ang sako ng asin na ito ay dapat na 120 libra, dati hindi mo ito kayang buhatin. Nakita ni Luke munting puti na madali lang na binuhat ni Luca Daan ang isang sako ng asin, nagulat siya. Totoo ba? Bakit hindi ko nararamdaman na mabigat ito? Si Luca Daan ay nagduda rin, naaalala niyang dati ay hindi siya makabuhat ng masyadong mabigat, ngunit ngayon ay kayang-kaya niyang buhatin ang ganitong sako ng asin sa kanyang balikat na parang 30 o 40 libra lamang, hindi naman siya nahihirapan. Talagang tumaas ang lakas mo, sabi ni Luke munting puti kay Luca Daan, at pagkatapos ay sumunod ang dalawa sa ibang mga katulong na nagdadala ng asin pabalik sa bodega. Medyo malayo ang bodega, habang papalapit si Luca Daan ay pinagmamasdan niya ang Luke pamilya, kahapon ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magmasid ng mabuti. Ang Luke pamilya ay talagang isang malaking angkan, ang mga bakuran ay magkakasunod, ang mga hiyas ay kumikislap, ang lugar na tinitirhan niya ay panghuli lamang. Ang mga direktang kamag-anak ng Luke pamilya ay nasa harapang bahagi, habang nakatingin siya roon, mula sa malayo ay nakita ang napakaluhong tanawin. Sa likod ng bakuran, ang matandang katulong na si Tito Nam ay tahimik na nakaupo sa isang tabi, ang kanyang mga mata ay tila sinadyang nakatingin kay Luca Daan na nagdadala ng asin, walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha ngunit kung titingnan ng mabuti ay hindi mahirap makita na paminsan-minsan ay may kislap sa kanyang mga mata. Ang matandang katulong na si Tito Nam ay nasa Luke pamilya ng maraming dekada na, ang kanyang katayuan sa Luke pamilya ay hindi mababa, maituturing na isa siyang mataas na katulong. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan, lahat ay tinatawag siyang Tito Nam, kahit si Ginoong Zhao ay may paggalang sa kanya, karaniwang siya ang namamahala sa likod na pintuan at nag-aalaga ng mga halaman sa likod ng bakuran. Mahigit sa 1,000 sako ng asin, ilang dosenang katulong, bawat isa ay kailangang magbuhat ng higit sa 20 beses bago may hatid ang lahat sa bodega. Hanggang tanghali, nang buhatin ang huling sako ng asin, halos lahat ay pagod at halos hindi na makahinga, tanging si Luca Daan lamang ang tila masigla pa, naramdaman niyang habang siya ay kumikilos, ang lakas sa kanyang katawan ay tila lalong tumataas. Nang buhatin ni Luca Daan ang huling sako ng asin at pumasok sa likod na pintuan, si Tito Nam ay dahan-daang tumayo,
Bigla siyang bumangga kay Luka Daan, na para bang aksidenteng nataman siya, at kaagad na umubo. Tito Nam, ayos ka lang ba? Agad na tinulungan ni Luka Daan si Tito Nam. Young Master Do, ayos lang ako. Si Tito Nam ay kumapit sa kamay ni Luka Daan, nang siya ay makapagpakatatag ay nagsalita. Sige, mauuna na ako. Tito Nam, mag-ingat ka sa paglalakad. Sabi ni Luka Daan, naramdaman niyang ang mga kamay ni Tito Nam ay nagbigay ng mainit na pakiramdam, nang humawak ito, parang may mainit na agos na damaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Luka Daan, nagpatuloy siya patungo sa bodega. Sinabi ni Luke Munting Puti na pagkatapos ng tanghalian ay wala na silang ibang gagawin. Oh, kakaiba, bakit ganito? Naalis na ba ang sakit na iyon o ito ay ang yin-yang na katawan? Hindi ba't hindi ka makakapag-virtuoso? Bakit gusto mo ng mga martial arts? Habang nakatingin kay Luka Daan, si Tito Nam ay bumubulong. Matapos kumain ng tanghalian, sa silid ni Luka Daan, si Luke Munting Puti ay nagtanong kay Luka Daan na may pagkalito. Gusto kong tingnan kung may paraan ba akong matutunan ito. Sabi ni Luka Daan, ako ay isang katulong lamang, paano ako magkakaroon ng kakayahang makakuha ng martial arts, ngunit mayroon akong isang kopya ng martial arts na ibinigay ng isang kasama sa silid na naiwan. Ilang araw na siyang umuwi upang bumisita sa kanyang pamilya. Sabi ni Luke Munting Puti, ipakita mo sa akin. Agad na sabi ni Luka Daan, ang martial arts na ibinigay ay isa ring martial arts, mabuti na ring tingnan. No corresponding translation found. No corresponding translation found. Isang katulong lamang, paano ako magkakaroon ng kakayahang makakuha ng martial arts, ngunit mayroon akong isang kopya ng martial arts na ibinigay ng isang kasama sa silid na naiwan. Ilang araw na siyang umuwi upang bumisita sa kanyang pamilya. Sabi ni Luke Munting Puti, ipakita mo sa akin. Agad na sabi ni Luka Daan, ang martial arts na ibinigay ay isa ring martial arts, mabuti na ring tingnan. Sige, ibibigay ko sa iyo mamaya. Tumango si Luke Munting Puti. Sa hapon, walang ginagawa si Luka Daan, lahat ng tao sa Luke pamilya ay tila hindi siya umiiral. Ngayon ay naglakad-lakad si Luka Daan sa likod ng bakuran, syempre sa likod lamang, ang lugar sa harapang bahagi ng mga direktang kamag-anak. Kahit na si Luka Daan ay may katayuan bilang young master ng Luke pamilya, wala siyang karapatang pumasok doon. Nang ang langit ay nagiging madilim, nagdala si Luke Munting Puti ng isang maliit na aklat, iyon ang martial arts na kanyang nabanggit kaninang tanghali, at pagkatapos ay bumalik na ang ina ni Luka Daan. Nakita ang pagod na mukha ng kanyang ina, hindi may iwasang sumakit ang puso ni Luka Daan, mukhang nahirapan ang kanyang ina sa araw na ito, kailangan niyang mabilis na baguhin ang lahat. Nag-usap ang mag-ina sa loob ng ilang minuto. Agad na bumalik si Luka Daan sa kanyang silid, binuksan ang martial arts na ibinigay sa kanya ni Luke Munting Puti at sinimulang basahin. Matapos basahin ito, hindi may iwasang madismaya si Luka Daan, ang martial arts na ito ay walang pagkakaiba sa mga aklat ng Buddhist Palm, na binibenta ng $2 sa kanyang nakaraang buhay, hindi ito maaaring maging isang pambihirang sining, mayroon lamang ilang simpleng galaw, walang silbi. Ano ang dapat kong gawin upang maging isang virtuoso? Bulong ni Luka Daan. Nais niyang baguhin ang kanyang kapalaran, kailangan munang maging isang virtuoso. Sa oras na ito, isang tinig na parang langaw ang umuugong sa tainga ni Luka Daan. Ano, malapit ka nang mamatay ngunit gusto mo pang maging virtuoso? Sino? Sino ka? Agad na nagulat si Luka Daan at naghanap sa paligid ng silid, ngunit nag-iisa lamang siya sa silid. Kung ayaw mong mamatay, pumunta ka sa bodega, huwag mag-ingay sa ibang tao. Ang tinig ay muling umuugong sa tainga ni Luka Daan, at pagkatapos ay biglang nawala. Si Luka Daan ay may pakiramdam na pamilyar ang tinig, nag-atubiling sandali, nagpasya siyang pumunta sa bodega, ang bagay na may kinalaman sa kanyang buhay at kamatayan, kahit na totoo o hindi, kailangan niyang tingnan. Ang misteryosong tao na ito na kayang makipag-usap sa kanya nang hindi siya namamalayan ay tiyak na may malaking kakayahan. Sa gitna ng gabi, mabilis na naglakad si Luka Daan patungo sa bodega. Ang bodega ay hindi malayo sa kanyang tahanan, sa gitna ng madilim na gabi ay walang sino man na dumadaan. Nang dumating si Luka Daan sa bodega, maingat na naghanap sa paligid at napansin na walang sino man sa labas. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ka ba papasok? Ang tinig na iyon ay muling umuugong sa tainga ni Luka Daan. Sino ka ba talaga? Isa ka bang multo? Kabanata 7, Yin-Yang Spirit Martial Arts, 1. Si Luka Daan ay may lakas ng loob na pumasok sa pintuan ng bodega. Sa madilim na gabi ay hindi inaasahang nakita ang isang pamilyar na anyo. Tito Nam, bakit ikaw? Sa pagkakataong ito, sinuri ni Luka Daan si Tito Nam. Ang hitsura niya ngayon ay ganap na iba sa kanyang hitsura na may katandaan at kahinaan sa araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla. Ang buong katawan ay tila naglalabas ng isang hindi nakikitang presensya. Tanging ang kanyang mukha ay medyo mapatla. Kakaiba ba?
Kung hindi dahil sa nakita kitang lumaki mula pagkabata, at mabuti ang iyong puso, hindi ko na sana pinansin ang pagligtas sa iyo. Si Tito Nam ay seryosong tumingin kay Luka Daan. Tito Nam, anong sinasabi mong pagligtas? Bakit parang iba ka ngayon? Hindi napigilan ni Luka Daan ang magtanong. Malapit ka nang mamatay at hindi mo pa alam. Sabi ng matandang katulong kay Luka Daan. Si Luka Daan ay naguguluhan na tumingin kay Tito Nam, at bigla siyang nabulabog. Imposible, mabuti naman ako. Tito Nam, huwag kang magbiro. Tumawa si Tito Nam ng bahagya at nagsabi, nagbibiro ako. 5, 4, 3, 2, 1. Sa pagbagsak ng bilang 1, habang si Luka Daan ay naguguluhan, biglang sumabog ang dalawang puwersang mainit at malamig sa kanyang katawan, mabilis na sumabog na parang gustong sirain ang kanyang mga laman loob. Si Luka Daan ay gustong sumigaw ng masakit ngunit hindi siya makapaglabas ng tunog, nakita lamang niyang nagdilim ang kanyang mga mata, si Tito Nam ay lumapit sa kanya, pagkatapos ay inilagay ang isang kamay sa kan. Si Luka Daan ay gustong sumigaw ng masakit ngunit hindi siya makapaglabas ng tunog, nakita lamang niyang nagdilim ang kanyang mga mata, si Tito Nam ay lumapit sa kanya, pagkatapos ay inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at ang isa sa kanyang tiyan, sa isang iglap ay nawala ang dalawang puwersang iyon, at lahat ay bumalik sa katahimikan. Hindi ba ako naglilinlang sa iyo? Sabi ni Tito Nam. Tito Nam, ano ba talaga ang nangyayari? Kailangan mo akong iligtas. Narito na tayo sa puntong ito, sa isip ni Luka Daan, tiyak na si Tito Nam ay isang makapangyarihang tao sa alamat, sadyang nagtatago lamang sa Lokjiya, at mukhang ang dalawang uri ng init at lamig sa kanyang katawan ay tiyak na dulot ng 2 piraso ng yudan na iyon. Sumunod ka sa akin. Isang sulyap ang ibinigay ni Tito Nam kay Luka Daan bago siya agad na pumasok sa isang sulok ng dingding sa bodega ng kahoy, hindi alam kung anong bahagi ang kanyang hinawakan, at agad na lumitaw ang isang lihim na silid sa ilalim ng lupa sa dingding. Hindi pinansin ni Tito Nam ang gulat na ekspresyon ni Luka Daan, siya mismo ang pumasok sa lihim na silid, at si Luka Daan, na puno ng pagkabigla, ay sumunod din sa loob ng lihim na silid. Zay, isang napakamahinang tunog ang umabot, at ang lihim na silid ay naisara. Sa loob ng lihim na silid, ang tanging bagay na nakita ni Luka Daan bukod sa isang batong kama ay wala ng iba. Tito Nam, dito, nang makita ang lihim na silid, hindi mapigilan ni Luka Daan ang kanyang pagkamangha, ayon sa kanyang alaala, walang espesyal sa bodega ng kahoy na ito. Ako ang nagbabantay dito kaya't nagbukas ako ng isang lihim na silid para sa mga emerhensya. Sabihin mo sa akin ng totoo, anong nangyari nitong mga nakaraang araw, bakit may 2 uri ng malamig at mainit na enerhiya sa iyong katawan? Maingat na nakatingin si Laubok Tito Nam kay Luka Daan, may kaunting kakaibang ekspresyon, ngunit sa kanyang mga mata ay may higit na pag-aalala. HMPH. Sa puntong ito, hindi na naglakas loob si Luka Daan na magtago. Agad niyang ikinwento ang nangyari mula simula hanggang sa dulo sa bangin, at tiyak na hindi niya binanggit ang tungkol sa paglipat sa ibang mundo. Iyon ay isang himala sa kanyang buhay, at kahit anong sabihin ay walang maniniwala. CNG Mauzan, marunong magbuga ng apoy, ang puting paniki ay nagbubuga ng malamig na hangin, hindi kaya. Matapos marinig ang salaysay ni Luka Daan, nagduda si Tito Nam, at pagkatapos ay sinabi kay Luka Daan. Ayon sa iyong sinabi, ang maliit na ahas na iyon, dalhin mo sa akin. Ito nga, itinaas ni Luka Daan ang kanang manggas, ipinakita ang nakataas na ulo ng maliit na dilaw na ahas, at sinabi kay Laubok Tito Nam. Hindi kaya. Nang makita ang dilaw na ahas, labis na nagulat si Tito Nam at sinabi. Talagang hindi ka panipaniwala. Maingat na nakatingin si Laubok Tito Nam kay Luka Daan, may halong pagkamangha sa kanyang ekspresyon, at sinabi. Mula nang ikaw ay ipanganak, nakita kitang lumaki sa Lokjiya. Ang iyong buhay ay pinabayaan, ngunit hindi ko akalain na ang iyong kapalaran ay magiging ganito kaganda. Ang magandang pangyayaring ito ay dahil sa iyong swerte. Tiyo, ipaliwanag mo ng mas malinaw, hindi ko maintindihan. Sabi ni Luka Daan, sa katunayan, siya ay talagang pinabayaan ng marami, minsan ay pinahiya pa siya higit pa sa ilang mga aliping. Siyempre hindi mo maiintindihan. Sabi ni Tiyo, tatanungin kita, gusto mo bang mabuhay o mamatay, gusto mo bang isang araw ay makapagmataas sa mundo? Pagkatapos niyang sabihin ito, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa mga mata ni Tiyo. Talagang ayaw mamatay ng bata, humihingi ng tulong kay Tiyo. Sa isang iglap, si Luka Daan ay lumuhad sa harap ng matandang tagapaglingkod. Kung nais niyang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang umasa kay Tiyo. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, kung tutulong siya sa akin, mababago ko ang kasalukuyang sitwasyon. Matalino ka rin, ngunit sa puso ko, nais kitang tulungan dahil sa isang ideya, hindi ko alam kung sa huli ay makakatulong ako sa iyo o makakasama. Nag-aalangan si Tiyo na nagsabi, kung nais ni Tiyo na tulungan ako, tiyak na hindi niya ako sasaktan. Sabi ni Luka Daan.
Tumayo ka. Nakita kitang lumalaki. Alam kong may mabuting kalooban ka, napakamahigpit mo sa iyong ina. Kung hindi, hindi ko sana tinulungan ka, at hindi ko sana ipinakita ang aking pagkatao sa iyo. Tandaan mo, ang mga bagay tungkol sa akin, huwag mong sasabihin sa sinuman. Sabi ni Tio, tinulungan si Luca Daan na tumayo, at nagpatuloy na nagsabi. Mula pagkabata, ang iyong mga meridian ay nakabara at hindi ka makapag-aral ng martial arts, hindi ka rin makakapagiging spirit master. Sa tingin ko, ito ay dahil sa ikaw ay pinahirapan, ngunit hindi ko inisip na sa pagkakataong ito ay hindi ka namatay, nakakuha ka ng 2 spirit peel, talagang swerte. At dahil hindi ka pa nakapag-aral ng anumang teknik, kaya ang 2 fire at water system spirit peel ay nagtagumpay na magkasama, naging yin-yang body. Yin-yang body, Tio, sinabi mo kanina na muntik na akong mamatay, at sinabing ang aking kinain ay hindi isang demon peel kundi isang spirit peel. Tanong ni Luca Daan, akala mo ba ang giant eagle at ang malaking bats na iyon ay mga beast? Ito ay isang spirit beast, ang giant eagle ay dapat na isang 4th grade spirit beast fire spirit eagle, at ang bats na iyon ay isang 5th grade spirit beast called mist white bat. Ang spirit peel ay isang mahalagang bagay na direkta mong kinain, hindi ito masasabing pag-aaksaya ng langit, isipin mo na lang na ikaw ay nagkaroon ng malaking swerte, ngunit sa hinaharap, magkakaroon ito ng maraming benepisyo para sa iyo. Dahil ikaw ay isang ordinaryong tao, kung nilunok mo ang 2 spirit peel mula sa fire spirit eagle at cold mist white bat, tiyak na mamamatay ka sa isang pagsabog, kung hindi dahil sa akin na pinigilan ka, ngayon ay huwag mong isipin na makakapag-usap ka sa akin dito. Sabi ni Tio kay Luca Daan. Kabanata 8, Yin-Yang Spirit Martial Arts Decision, 2. Tio, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Luca Daan, ayaw pa niyang mamatay. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Gusto mo bang isang araw ay makapagmataas sa mundo? Tanong muli ng matandang tagapaglingkod. Tanong muli ng matandang tagapaglingkod. Gusto, syempre gusto, ang isang tunay na lalaki na nabubuhay sa mundo, syempre ay nais, kahit na hindi makilala sa kasaysayan, ayaw din ng masamang pangalan sa hinaharap. Sabi ni Luca Daan na may determinasyon. Sabi ni Luca Daan na may determinasyon. Mukhang may ambisyon ka. Sige, nakita kong lumalaki ka, at mayroon kang yin-yang body, tutulungan kita. Tumingin si Tio kay Luca Daan, tila nagulat, dahil ang Luca Daan noong bata kumpara sa ngayon ay medyo hindi pareho. Disipulo, nagagalak na makilala ang guro. Biglang lumuhad si Luca Daan sa lupa. Itigil mo, hindi ko sinabi na nais kitang gawing disipulo, tinutulungan lang kita ng kaunti. Ulungan lang kita ng kaunti. Sabi ni Tio ng mahinahon. Kahit na hindi ako tanggapin ni Tio, kailangan pa rin itong gawin. Nagulat si Luca Daan, pagkatapos ay nagpatira pa ng 3 beses. Sige na, mukhang matapat ka. Paano ka naging tuso ngayon? Natatakot ka bang magbago ang isip ko? Hindi kita ituturo. Bahagyang ngumiti si Tio, may kaunting paghanga sa kanyang mga mata. Hehe, ngumiti si Apo Timog. Umupo ka. Inutusan ni Tio si Apo Timog na umupo, sabay na ibinigay sa kanya ang isang piraso ng puti at malinaw. Sabi, tandaan mo, hindi marami ang mga bagay na maaari kong gawin para sa iyo, mag-aral ka ng mabuti, kung hindi, lahat ng pagsisikap ay mapapabayaan, ang daan sa hinaharap, ikaw ang magpapasya. Tio, ano ito? Tanong ni Apo Timog habang hawak ito sa kanyang kamay. Noong nakaraan ay aksidenteng nakuha ko ito, tanging ang may yin-yang body ang makakapag-aral, napakakaiba. Ako rin ay dahil sa puwersahang pag-aaral ng yin-yang spirit martial arts decision, kaya lahat ng pagsisikap ko ay napabayan. Sabi ni Tio, sa kanyang mukha ay may kaunting panghihinayang, kung siya man ay may yin-yang body, hindi siya mapapahamak sa ganitong kalagayan. Mabuti na lang at malaki ang iyong kapalaran, dahil hindi ka pa nakapag-aral ng anumang teknik, at dahil ang iyong katawan ay nagkakaisa ng yin at yang, kaya ang 2 spirit peel na iyon ay hindi lamang hindi ka agad namatay sa pagsabog, kundi nakatulong din sa iyo na lumikha ng himala, na makapag-aral ng yin-yang spirit martial arts decision. Tio, alam mo ba kung sino ang nagtakda ng mga hakbang na hindi ka makapag-aral? Tanong ni Apo Timog, talagang may mga tao na nag-aabala sa kanya mula pa noong bata siya. Hindi mo ba ito mahulaan? Tanong ni Tio pabalik. Tio, hindi ba siya? Unti-unting naisip ni Apo Timog, mukhang ang bagay na ito ay gawa ng Great Madam, talagang isang masamang tao. Nagkaroon ng malamig na hangin sa mga mata ni Apo Timog, tiyak na hindi niya maaring hayaan ang babaeng ito na mamuhay ng tahimik sa hinaharap. Mag-ingat ka, mabuti na lang at naiintindihan mo na, sa ngayon wala kang lakas upang labanan siya, mas mabuti na huwag kang makialam, kahit na hindi alam ng iyong ama, ngunit sa palagay mo ba ay hindi alam ng iyong lolo? Ngunit siya ay nagmamalasakit lamang ng kaunti, basta't mayroon ka pang buhay, ayos na. Tiyak na hindi niya maaring hayaan ang babaeng ito na mamuhay ng tahimik sa hinaharap.
Mag-ingat ka, mabuti na lang at naiintindihan mo na, sa ngayon wala kang lakas upang labanan siya, mas mabuti na huwag kang makialam, kahit na hindi alam ng iyong ama, ngunit sa palagay mo ba ay hindi alam ng iyong lolo. Ngunit siya ay nagmamalasakit lamang ng kaunti, basta't mayroon ka pang buhay, ayos na sa kanya na hayaan siyang gumawa ng kalokohan. Nararamdaman ng matandang tagapaglingkod ang malamig na hangin mula kay Apo Timog, agad na nagsabi. Gumawa ka ng dugo at ibuhos ito sa itaas ng jade tablet na ibinigay ko sa iyo. Una ay dapat mong pag-aralan ang Yin Yang Spirit Martial Arts Decision, hintayin mong matapos mo ito, ang maliit na Look family na ito ay hindi na magiging anuman sa iyo. Ang langit ay malawak para sa mga ibon, ang dagat ay malawak para sa mga isda, ang iyong buhay sa hinaharap, ay nasa iyong mga kamay na. Nang marinig ito ni Apo Timog, siya ay tahimik, sa pakikinig sa mga salita ni Tiyo. Maaari niyang malaman na ang Yin Yang Spirit Martial Arts ay tiyak na may hindi pangkaraniwang mga katangian. Agad na kinagat ni Apo Timog ang kanyang hintuturo, isang patak ng pulang dugo ang nahulog sa puting jade tablet. Swoosh! Agad-agad, sa itaas ng jade tablet ay lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag na pumasok sa kanyang noo, naging isang napakalaking impormasyon na nanatili sa kanyang isipan. Non, di ng TMD Lay KHU Kwet, Saudo da Theo Fap Kwet Truek Het Luyen Hoa Hai Si ng LUNG Noang Lan Trong Ko TH Nguoy, Nukong PHIN To Ai Sao Nai Selonhon. Sabi ni Tiyo sa tabi ni Apo Timog. Namthok Noi Bien Kan Luk Thudo. Mo em mo duang tao en dai daw. Thu em thu duang daw kuyet thu. THUN duang la ton long. THUNM la bok h. Tin chua do giyup NGUIBV. Han chua do giyup NGUIBK. Isang yin at isang yang ang bumubuo ng daan. Ang kakulangan ng yin at yang ay nagiging kakulangan. Ang purong yang ay Blue Dragon. Ang purong yin ay White Tiger. Ang bituin ay hindi sapat upang tulungan ang tao sa pag-aayos, ang anyo ay hindi sapat upang tulungan ang tao sa pagbuo ng chi. Tintu bien trong, kisintu fiangowai. Ang bituin ay mula sa loob, ang chi ay nagmumula sa labas. BMTT dang duang, B duang TT dang M duang HUYNQ, HUYNTN dan DIN. Ang pagbuo ng yin ay tiyak na nangangailangan ng yang, ang pagbuo ng yang ay tiyak na nangangailangan ng yin, ang yin-yang mysterious orifice, ay nagiging isang pil. First di kivi, chu theo thin dia, chined up thin kong, tmta nam thang, nhuc dai fong, thang hp kai m, ra huyn nop tn, edam ken side, vi thin lam mua ma fa sin ko. Kunin ang chi, ayon sa langit at lupa, ang tunay na nakatapak sa langit, ang isip ay parang mga taon, tulad ng isang malaking hangin, umakyat at nagbukas, lumabas ang misteryo at pumasok, ang malalim na ugat ay nagtataguyod ng pundasyon, upang ang langit ay umulan at lumitaw ang mga pagkakataon. Modwang moy sin rachin ki, dinang HP to dan din, bisang NG Utang, Tan Bash Hoy, Ki Chamba CAI, Van Han Mo Chu Thin. Isang yang ang nagbigay ng buhay sa tunay na chi, gamit ang paghinga upang tipunin sa pil, punan ang 5 organo, ikalat sa Bash Hoy, ang chi ay dumaan sa 3 hadlang, at patakbuhin ang isang cycle ng langit. Mbuang BC Gia BT Tran, BTCHP, Tam Gia HUNGO, Doikin Vokong, Fang PHT Trong CHNU Min CHT Somo Tia Duang Ki Sinra, Dong TM Tontin, Phoebe Trong Thin Bao Nawet Dong, Kwesak Mo Vinang Saang LPDY Hukong. Ang yin-yang na nagbubuo ay hindi nakikipagkumpetensya, hindi nagmamalasakit, ang tatlong tao ay may pag-unawa, tanging nakikita sa kawalang katiyakan. Tila sa madilim na lugar ay biglang may isang sinag ng yang na lumitaw, gamitin ang isip na tahimik, subukan ang gitnang langit na nagbabantay sa buwan, linisin ang kalituhan, isang bilog ng liwanag ang punuin ang walang hanggan. Tong daw KHU Kwet Kong LIN Mok XUT Hien Trong DU Luk Thudo, Duoy SGDN Kua Namthuk, Mosoy Raba, Non Choang Timan Van CHUYN Lay Fap Kwet. Isang sunod-sunod na mga sutra ang lumitaw sa isipan ni Luka Daan, sa ilalim ng gabay ni Apo Timog, isang nagiging 3, mabilis na nagumpisa na muling i-activate ang mga batas. DA Theo KHU Kwet Van CHUYN, Luk Thodo Kong Kam Gia DUC Hai Si ng LUNG Noang Lan Trong Ko TH Man NHU Dang SNG Day, Cham Rai Didong. Ayon sa mga sutra, naramdaman ni Luka Daan na ang dalawang enerhiya ng init at lamig sa kanyang katawan ay tila nagigising, dahan-daang gumagalaw. Ang dalawang enerhiyang ito sa kanyang katawan ay medyo hindi makontrol, nagbanggaan sa iba't ibang bahagi.
Ayon sa mga tagubilin ni Apo Timog, agad na ginamit ni Luka Daan ang Yin-Yang Spirit Martial Arts Decision upang gabayan ang dalawang enerhiyang ito papasok sa kanyang mga meridian. Ang mainit na daloy ng enerhiya ay pumasok sa Dantian Chi-Hai, habang ang malamig na hangin ay naging isang banayad na enerhiya na pumasok sa kanyang ulo, na nagdulot ng labis na pagre-relax sa kanyang utak. Habang lumilipas ang oras, ang dalawang piraso ng enerhiya sa katawan ni Luka Daan ay nagsimulang humina, bawat piraso ay dumadaloy sa isang direksyon, papasok sa Dantian at Chi-Hai sa kanyang ulo. Ang pagpasok ng dalawang piraso ng enerhiya sa mga meridian ay nagdulot din ng paglawak sa kanyang mga meridian. Naramdaman ni Luka Daan na ang kanyang buong katawan ay lumawak ng hindi kaunti, at labis na masakit, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang damdamin ng hindi maipaliwanag na pagre-relax ang kumalat sa kanyang buong katawan. Ayos na, dito na tayo huminto ngayong gabi. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, nang marinig ni Luka Daan ang boses ni Uncle Apo Timog, agad siyang tumigil sa pag-ikot ng kanyang mga sutra. Nang itinigil ni Luka Daan ang pag-ikot ng sutra, isang hininga ng dumi mula sa Dantian at Chi-Hai ang lumabas, parang hangin na lumabas mula sa banyo, agad na pinuno ang buong silid ng masangsang na amoy, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Kabanata 9, pagsasanay sa paglikha ng espiritual na bato. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Luka Daan sa kanyang katawan, ang dalawang piraso ng enerhiya na kanyang naiproseso ay hindi pa umabot sa isang bahagi ng 10. At ang daloy ng hangin na umiikot sa kanyang Dantian at Chi-Hai ay maaari lamang ilarawan bilang purong-puro. Sa kanyang isipan, mas malinaw ang kanyang pakiramdam, ang damdaming ito ay napaka-misteryoso, tila ang lahat ng kanyang pandama ay naging mas matalas. Hindi naman masama, papalapit na ang umaga, umuwi ka na. Tandaan, huwag ipaalam ito sa sino man, bukas ng gabi ay bumalik ka dito, hanggang sasabihin kong huminto na. Sabi ni Uncle Apo Timog kay Daan. Opo, Uncle Apo Timog. Tumugon si Luka Daan, at agad na umalis sa silid, marahil ay mga alas 5 na ng umaga. Sa pagkakataong hindi pa ganap na umaga, lihim na bumalik si Luka Daan sa kanyang silid. Isang gabi na walang tulog ngunit naramdaman ni Luka Daan na napakaganda ng kanyang pakiramdam, ngayon ay nag-aaral na siya ng Yin-Yang Spirit Dance Sutra, hindi magtatagal ay magiging isang manggagawa siya. Sa dilim, si Uncle Apo Timog ay bumalik sa kanyang anyo ng katandaan at kahinaan, nakatingin kay Luka Daan na umalis, at Mom Erming nagsabi, ang katawan ng Yin-Yang, talagang hindi masama ang talento, mas malakas pa kaysa sa batang iyon, kaya't hindi ko napigilan ang pagtuturo sa kanya, umaasa lamang na hindi siya maging pangalawang masamang bata. At mayroon pang spirit beast, ang batang ito ay tila may masamang kapalaran ngunit hindi inaasahang napakabuti ng kanyang swerte. Thao Noi Zong Boang Nam Phuk Cham Rai Bien Mt Trong Boang DM. My Ngai Ketip, Ban Ngai. Luk Thudu Lam Sinang Vic Thung Ngai Kuaman, GINGNHUNGUIHU, Vic G Kong Phi Lam, BUITI Leiden Mat THT Kua Nam Thuk Da Theo M Duong Lin Vu Quet Luyen Hoa Hai Sin ng LUNG Trong NGUI. Trong MY Ngai Nai, NH Nam Thuk Jiang Dehanda HIU Edem Vivo Jia Sinang Lin Jia. Lin Jia GING Vu Jia Sinang So Chin Kanjoy. Vu Jia Fan Than, Vu Do, Vu Si, Vu Su, Vu Fash, Vu Toong, Vu SUT, Vu Vuong, Vu Turn, Vu Da. Truak Vu Do Si En So Kanjoy Voki, Chiki Dat Toy Voki Si U Trong Din Fong Moy So TH. Fallen Vu Do, Dat Den Vu Do Moy So TH Koi La Vu Jia. Lin Jia Kong GINGNHU Vei, Truak Lin Do So Lin Ki Si U Trong, Fallen Ki Si U Trong Moy So THTR Than Lin Do, Chin THCTR Than Lin Jia. MI Ngai Luyen Hoa ng LUNG Trong Ko TH, Ban Ngai Ki Lam Vic, KLC Trong Ko TH Luk Thudo Koon Kong Het, DIU Nai Kien Cho Luk TIU Bok Kin NGAC Kong Thi, SUT Ngai Nizem Luk Thudo So Phi An DUCTH NDUCG Hai Kong, Luk Thudo Non DUCLI Ik Tu Vic Tu Luyen Fap Quet M Duong Lin Vu, Chi Trong BN Ngai Luyen Hoa. Lam Theo Li Nam Thok Handa Dat Den Kan Joy Batrong Voki, Sao DM Nai So TH. Fa Vu Tho. Thought Fa Vu Tho, So THTR Than Vu Jia Chin THC Roy. BUITI Ngai TH Nam, TRI Vua TI Luk Thudo Da CHUNB Den Mat THT. Sao Hem Nai Man So THTR Than Vu Tho Roy, NHU Vei Se Han Than DUC Mok Tio THNHT Kua Ban Then. Nguoy Toy That Som, Luk Thudo Den Som Nam Thok Sien Den Som Han. Enginan Luk Thudo, Trong Lanang MTHM Kip S, NGUI So M Duang Then TH Kuanin So Tin Fokin NGUI. Nam Thok,
Chuang taso th bat di yulun ch. Lukso du hoy nam thuk, handa noang lanang mun.fa den vo do dtr tan vo jiaroy. Nan nguoy noang voy chuaka, bat di ud. Nam thuk min cui. Chisot rong ma tht nai ng moy first day labo dang soy ugnd za tri luk ban ngai. Lukso du kon chine ngoi tran giung da, hai tai long vao now, tao than mo first day en truak ngui, tin tm, hai mat nam lay. But di yuluyen hoa hai si ng lung noang lan trong ko th. Sao mola, hai mat lukso do nam nghin. HPTRN VNG vang. Kuan then lukso do. To el chine lanang tran ngui han cham rai tan ra suong em trang. Kam gia luk noang luk lan dat huyn ju. Nan titi ka din bien. Nam fuk lora nu cui thoman. Theo thi gian try kwa. Suong em quan ten luk so do nga isang dai dc. Voki si utrong, em duang ten th kuala dan bt ho truyn. Nam fokin ngac noi, thi gian tip top try kwa, yuak chung la bien kan gi sao, suong em quan ten luk so do nung dam den mc check-in ka ko th. Suong em bam vao ko th han, lamdahan saang boang nhu bok ngoc. Trong ko th luk so do luk nai. Han kam non duc than thinnho kuwa man nhu mo khicu duc thi ki ma ban truong ra, dong thi mo dinang kien hakong ngung che trong du. Sap.fa, tip top kam gia duc bien hoa trong ko th, try kwa my ngai duc nam thok giang giay luk thodo da hiu edam rtnhiuv kwa tran tuluyen. Think hung luk nai duang la sap.fa roy. Trong lanang luk thodo mong thm, tip-top ngong ki, givng trang tahi tuluyen ttnht, diu hahay ng lung noang lan trong ngui. Trong ko th, kidan din sinang ng lung trong dinaw dang tip-top duc givng va giatang. Saudo tip-top chhuyn hoatan ng lung, Theo sa dung kin map thu vao datit giuphan ren luyen city sash kuwa ko th. Thiu nai lam cho luk thodo kam thycck kon ko ai. Thi gian try kwa, luk thodo kam thy trong ko th kuwa man bat diu so es bien hoa. Chunb.foroy. Trong lanang luk thodo hiuro, saw nam ngai tuluyen, handa mun.fa. Trong lanang luk thodo so to tung, man fai tr than mo vo gia. Moy so th giay kwet duc het ductt ka moy chuyen. Gia snhu by gi man so do thclc. Kong ay so th lam ko man sinang voy mu ten kuwa man. BTK lakip truak hai lakip nai. THCLC du kwantrong. Chi lakip truak voy kip nai. Kwan nim THCLC kong ging now mathi. Kip truak QUYNLC. TINAEDUC koy la THCLC. CN kip nai. Vo gia, lin gia, la THCLC tuyet di. Thi voivik nam ngai so th.favodo, luk thodo tanhu so kam gia man luyen artinon, tronkido, ngui bin thungmt nam, kong ko so thtr than chin thc vodo. Nubay gi biet luk thodo sap buak vao kan joy vodo, nht din la sekian nhiunguitc gian. Chodi tai ngui lau bok nam thok noi luk thodo luyen tap tian bonon nhuv trong ko th hai ko ayudan, the nong tian bonon nhuv kong la tuyet di kin ngui roy. Thi gian tip top try kwa, kwan then luk thodo nin xut hien hai siki tchyn au dong thi tonra ngot, mo dinang dan din, mo dinang gia chine mai. Masyong kwan ngui luk thodo cnxut hien edam mo qung saang mao vang nhena, hai dinang ki chhuyn dong en hien kwan then thnhu la thai ccm duang. By gi luk thodo tanhu dam chime tai vao mo trang thai huyn ju. Chuong 10, fatfa vv hai dinang ki dang lay, sau do tiyo tan first day hoy vao trong ko th, dong thi. Kwan then luk thodo xut hien mo sikida, tuan buko th kuahan so vemanhon rtnhiu. Trong ko th luk thodo so th kam non duc, kidan din nintang edem, sau do tanhu la so sclc dep dan din rtlon,
Dong thi trong du tai tanhu la somo ng lung na o dodang bera. Sau do luk sudo kam thy man dat intin, luay kam gianay dat lakay ju. Thought foroy, kong thtungtungni. Laubok nam thuk kong lora vekin ngac, chinam ngay mahan lay dat dentran dunay. Kuala kay tik sisi kaylon. Luk sudo noong theo dan din dun ki datsu, sau do th ramongum tropki, nan cham cho ngui laubok nam thuk, noi. Nam thuk, konda dot foroy. Thought fa, kau hng saiji, kondi ung nguoy visaw cn daima. Laubok nam thuk ngung cui, noi. Nam thuk, by gi con hn zem nhu lavo gia chin thc roy haisaw. Luk sudo le lui, sau dohoy, chng le thuk ni man dot fa kong dunon. Zem nhu la the di, koi nhu la lin gia na. Ngui laubok nam thuk noi. Lin gia, kong fai noi muntr than lin gia artiko saw. Luk sudo ngac nin, chin man vua lavo gia lay vua la lin gia. Theo nhu han biet, the joy nai, dungnhu kong somo ngui. Ho, titinin ko, so voy trong tung kuang woy, cn ko han rtnhiu, truak kiyang woy duc ta cmthm day ngoy kim tra thcht, tu cht kong zem nhu trong dng, mun tuluyen vo gia, kong den ni ko, chng kwa tuluyen lin gia. Lamumong how huyn. Ngui laubok nam thuk trong matnan luk sudo, sau do tip tok noi. So th van king woy titi, holin fi ong kia sinang han suwong bok bisi la lin thu, mok dik chin la ho hilin thu sinang han suwong bok bisi to ong kak, buang hp, han na ngoy kong so chua inang vuado giyop ngoy kay fa buang chi th. Va holin fi ong kia sinang han suwong bok bisi di la lin thu. Ti giay lin thu va ngu giay lin thu. Lin dan bn trong ncha lin lc, giyok nguoy so ng lc, tang edam duang chi th, phihpm duang lin vukwet mo sash huynju, dong thi bien nguoy tr than lin gia va vo gia, no nhu hay ng lung han kem now, nguoy kong so btky kohoy na o. Rala the luk sudo thm ni trong lanang, zemra, dainan kong chet dat duang la haufuk, thuc roy, nunguoy la dati than vo gia valin gia, buang lin vukwet kong koy nhu kwa buwak diutin, takong noi cho nguoy biet chttc ng chxu kwa buang lin vukwet, ngui laubok nam thuk noi voy luk sudo, buang lin vukwet chng le cn so dimxu, luk sudo noi so li, kong so hay, buang lin vukwet, chin la tatrong luk vylduc mobo sinang fap nai, vabo sinang fap nai soba chtt lon nht. Laubok nam thuk nan luk sudo noi. chtthnht, buang lin vukwet chin la mobo sinang fap lin vosong to, dai kong la nguwan nan visaw nguoy so th vua la lin gia lay vua la vu gia. Toong lay, thclc kuwang nguoy so voy ngui sinang cp se manhon, so th noi trong sinang mo cp do nguoy chin la ton tai vth. Buang lin vukwet ngua ira cn so hay chrtbtli. Laubok nam thuk tip tok noi. Luk sudo sngs, hoy. Kong fai thuk noi so ba chtt saw, cngna kong. Nguoy noi hay lata noi. Ngui laubok trong mat, tip tok noi. Buang lin vukwet kong so dimbtli. BTLI lon nht la tc do tuluyen cck cham chap, so voice sinang fap ka. Chamhon gp tran muiln, noi sash ka, no bin thung tuluyen nhuli noi, mt ko ang motram nam, nguoy so th.fo den think trang vusu, kong la kytik. Sa ig, kon motram nam moy so th tuluyen toy vusu. Trong du luk sudo vua so veki yupang, dot nin dabidoy chomo chow nuaklan, trong lanang dot nin lan ngat, gp sa ig, kong fai la nguoy cn so hay ngui chtt. Ngui laubok nam thuk cham chunan luk sudo noi. Buang lin vukwet cn so hay sai liik, nguoy kong dakwa mo sai trong s dola lin dan giyop nguoy dot fo than sinang. Nguoy laubok nim trong manoi. Buang lin vukwet so thtrc tip fan felin dan, yudan ditang cp2v kuang nguoy.
Roy BTCHT Giong Noi Lao Bok TRM Hun. Tham Chi. Buang Lin Vo Quet Cien So THTRC Tip Fen Felin Ki Kua Lin Gia Vachain Ki Kua Vo Gia D. Fa. So THTRC Tip Fen Felin Ki Kua Lin Gia Vachain Ki Kua Vo Gia D. Fa. Lux Thudu Cam THY Kin NGAC. Buang Lin Vo Quet Nai Qua Dat La Bien Thai A. GINGNHU Vo Sinang HP Tin Tai Fap Trong TIU Thursday Yet Vo Hip Vei. NGAC Nin Tri Qua. Lux Thudu NNGN Hoy. Nam Thok. CHNG Le Buang Lin Vo Quet La Ta Sinang. Sai G La Ta Sinang. Chiso NGUI Fan Kia Chinta. CHNG So Sinang Fap Nao Fan Kia Chinta Ka. Lin Gia. Vo Gia So TH Git Yu Thu. Lin Thu Dot DUCU Dan Lin Dan Luyen Chetan Dan DUCD Nanang Kao THCLC. NHU Dagoy La Chin Sao. Tinra Buang Lin Vo Kao CP Mathi. TRC Tip Dem Lin Dan Sinang Yu Dan HP Thursday ng LUNG. Ken Ban La Kong CN Luyen Che. VN So THTRC Tip HP Thursday ng LUNG to Tran NGUI Lin Gia Sinang Vo Gia. Ang matandang bawa si Apo Timog ay nagsabi, tama nga, ang mga kasanayan ay maaaring pumatay, sa katunayan, hindi maaaring paghiwalayin ang tama at mali, ang puso ng tao ay tama, ang mga kasanayan ay tama, kung ang isang tao ay may masamang isip, anumang kasanayan na mapunta sa kamay ng taong iyon ay magiging masamang kasanayan. Sinabi ni Luca Daan, HMM, nang marinig ni Apo Timog ang sinabi ni Luca Daan, bahagyang tumango siya, ngunit agad na nagpatuloy. Ngunit kailangan mong tandaan, huwag na huwag mong gamitin ang Buang Quet upang sumipsip sa harap ng ibang tao. Bakit? Hindi ba't pwede ang humawak ng isang malaking masamang tao? Naguguluhan si Luca Daan. Subukan mong tingnan, maliban na lang kung hindi ka natatakot na habulin ka ng mga himig taga at espiritu taga sa buong mundo. Sinabi ni Apo Timog na may masamang tingin kay Luca Daan. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kasanayan ay walang duda na magiging banta sa lahat ng espiritu taga at himig taga sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kasanayan ay walang duda na magiging banta sa lahat ng espiritu taga at himig taga sa buong mundo. Kabanata 11, Pagpili ng Vo KY. Ano ang natitirang benepisyo? Tanong ni Luca Daan. Tungkol sa benepisyong ito, nag-isip si Apo Timog saglit bago nagsalita. Ang isang tao na may Buang na katawan kapag nag-aaral ng Buang Lin Vo Quet ay maaaring maging himig taga ng buong sistema. Himig taga ng buong sistema. Nag-aalinlangan si Luca Daan. Ang bagay na ito ay pag-uusapan natin sa hinaharap, sa maikling panahon ay hindi mo rin magagamit ang marami. Bagaman ang himig taga ng buong sistema ay hindi kasing lakas ng Lin Vo na sabay na nag-aaral, tiyak na hindi ito masyadong malayo, sa hinaharap ay malalaman mo ang mga benepisyo mula dito. Batang ito, ang swerte mo ay kasing taas na kahit ako ay naiinggit. Sinabi ni Apo Timog. Apo Timog, ano naman ang natitirang kapinsalaan? Kanina, sinabi ni Apo Timog na ang Buang Lin Vo Quet ay may dalawang kahinaan, isa ay napakabagal ng bilis ng pagsasanay, at ang pangalawang kahinaan, handa na si Luca Daan na tanggapin. Ang isa pang kahinaan ay, kapag nais mong mag-breakthrough, kailangan na parehong mag-breakthrough ang Lin Vo. Ang Buang Lin Vo Quet, ang Lin Vo ay dapat magtulungan upang makapag-breakthrough, kung hindi, huwag mong asahang makakagawa ng breakthrough. Sinabi ni Apo Timog, napakahigpit naman. Nagalit si Luca Daan, paano ako mag-aaral ngayon? Pangkahinaan ay, kapag nais mong mag-breakthrough, kailangan na parehong mag-breakthrough ang Lin Vo. Paano ako mag-aaral ngayon? Upang mapataas ang lakas, batay sa kasalukuyang sitwasyon mo, maaari ka lamang makakuha ng mga Yudan at Lindan upang sumipsip. Ngumiti si Apo Timog habang nakatingin kay Luca Daan. Apo Timog, nagbibiro ka ba? Ang Yudan at Lindan ay dapat mula sa mga Yutho at Lintho na nasa ika-4 na antas, kahit na ang buong Lokjia ay tiyak na hindi makakabili ng ilan. Paano ako makakahanap ng mga ito upang sumipsip? Tumingin si Luca Daan kay Apo Timog na may galit. Yudan, Lindan. Nagbibiro ba? Ngayon ang katayuan ko ay isang walang silbi na binata, may pangalan ngunit walang laman. Paano ako magkakaroon ng pera upang bumili ng Yudan at Lindan para sumipsip? Mag-isip ka ng paraan, hindi ka naman aking disipulo. Sa palagay mo ba ay kailangan ko pang tulungan kang mag-isip? Tiningnan ni Apo Timog si Luca Daan. Apo Timog, baka pwede mo akong pautangin ng kaunting ginto. Matapos magduda ng kaunti, sinabi ni Luca Daan kay Apo Timog na may masamang ngiti. Si Apo Timog ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, tiyak na mayroon siyang mahalagang bagay. Sa tingin mo ba ay pwede akong pautangin ng ginto bilang isang matandang tao? Sinabi ni Apo Timog, na may matibay na ekspresyon habang tinitingnan si Luca Daan. Gusto mo ng ginto? Walang paraan. Apo Timog, nagpatira pa na ako sa harap mo. Sa palagay mo ba ay talagang iiwan mo ako?
Patuloy na nagmamakaawa si Luka Daan, ngayon wala na siyang ibang magagawa kundi ang kumapit kay Apo Timog. Nakakuha ka ng 1 pulgada at gusto mo pang isang talampakan. Tiningnan ni Apo Timog si Luka Daan at sinabi, hindi kita matutulungan ngunit maaari akong mag-isip ng paraan para sa iyo. Hindi kita matutulungan ngunit maaari akong mag-isip ng paraan para sa iyo. Ayos lang iyon. Agad na ngumiti si Luka Daan, basta't may paraan ay ayos na iyon. Matagal na siyang naging espiritu taga na sabay na nag-aaral, ang kanyang hinaharap ay tiyak na walang hanggan, kung ang kanyang lakas ay umuusad ng mabagal, wala na itong halaga. Huwag mong kalimutan, ngayon hindi ka lamang himig taga kundi isa ring espiritu taga. Sa mundong ito, maraming paraan ang espiritu taga upang kumita ng ginto, tulad ng paglikha ng elixir, pag-aalaga ng mga halamang gamot, at saka, kung ang isang espiritu taga ay makagawa ng mga armas, ang presyo ng pagbibenta ay mas mataas kaysa sa karaniwan. Ngumiti si Apo Timog, ako ay espiritu taga, ngunit hindi ko alam ang mga bagay na ito. Nagalit si Luka Daan, bagaman siya ay isang espiritu taga ngayon, siya ay kalahating puso lamang, wala siyang kaalaman sa paglikha ng elixir, paggawa ng armas, at pag-aalaga ng mga halamang gamot. Batang ito, hindi mo alam ngunit hindi ko sinabi na hindi ko alam. Nagalit si Apo Timog na may galit na tingin. Apo Timog, ibig mo bang sabihin ay ikaw ang gagawa ng elixir at mga armas para sa akin upang ibenta? Agad na natuwa si Luka Daan, ngunit hindi pa natatapos ang kanyang salita ay nakatanggap siya ng isang suntok sa ulo. Niyakap niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay may kaunting pagkasentimiento habang tinitingnan si Apo Timog. Bakit mo ako sinaktan? Sa tingin mo ay maganda ang ideya mo, isang matandang tao tulad ko ay dapat pang gumawa ng elixir at mga armas para sa iyo. Tiningnan ni Apo Timog si Luka Daan at sinabi, maaari kitang turuan. Tandaan mo noong mga nakaraang taon, ilang mga Lin Vuong at Lin Turn ang nagmamakaawa sa akin, hindi ko sila pinansin, ngayon ay nakikinabang ka na. Ayos lang, ang mga labi ni Luka Daan ay umangat na may ngiti na may kaunting masamang hangarin. At saka, kahit na ikaw ay naging himig taga, wala kang anumang VOKY, kaya't sa pinakamababa ay magiging isang baliw na baka lamang. Sabihin mo, anong uri ng VOKY ang nais mong matutunan? Tiningnan ni Apo Timog si Luka Daan. Apo Timog, hindi ba't sinabi mo na ang VOKY ay nahahati sa Thin Thea HUYN hang Tin THN, 6 na uri iyon, mayroon ka bang Thin CP na VOKY? Naisip ni Luka Daan, syempre mas mabuti kung ang VOKY ay may mas mataas na antas. Ang Thin CP na VOKY ay gusto ko rin, sa tingin mo ba ay parang mga puting labanos na tumutubo sa kalsada? Tiningnan ni Apo Timog si Luka Daan na halos magalit, napanganga si Luka Daan, muling nagsabi, kaya't ang Thea CP, kung wala na, hindi na kailangang ipakita pa ni Apo Timog. Kaya't ang Thea CP, kung wala na, hindi na kailangang ipakita pa ni Apo Timog. Namthok Leilak Diyu. Sinabi ni Luka Daan, talagang sakim ka, ganito na lang, narito ang isang VOKY na napaka-misteryoso, gusto mo bang matutunan? Ngumiti si Apo Timog, misteryoso. Tiyak na ito ay magandang bagay, gusto kong matutunan. Sinabi ni Luka Daan, Apo Timog, anong antas ng VOKY ito? Walang antas. Walang antas ay anong antas? Apo Timog, anong antas ng VOKY ito? Walang antas. Sinabi ni Apo Timog, walang antas ay anong antas? Muli, si Luka Daan ay tila nahulog mula sa langit patungo sa impyerno, talagang marunong magbiro si Apo Timog. Hindi ko rin alam kung anong antas ito, kahit ako ay hindi ito maunawaan. Umaasa ako na makakaya mong maunawaan. Bukod dito, batay sa kasalukuyang lakas mo, bibigyan kita ng 2 set ng VOKY, ang isang set ay nakatuon sa atake, ang isa naman ay nakatuon sa depensa. Ang set ng VOKY na nakatuon sa atake ay hindi masyadong mataas ang antas, ito ay isang VOKY na Tin CP lamang ngunit talagang angkop para sa iyo, ang mas mataas na antas ay hindi mo kayang sanayin. Tungkol sa VOKY na nakatuon sa depensa, ito ay ang VOKY na may isang tao na nais humiling sa akin na gawin ito bilang kabayaran, may kaunting misteryo sa loob, sakto para sa batang ito, talagang swerte, mayroon kang isang Lin Hang Thu sa iyo. Sinabi ni Apo Timog, Apo Timog, ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa maliit na ahas na iyon, ano bang espiritu Hang Thu ito? Hindi may iwasang nagtataka si Luka Daan, ang maliit na ahas. Talagang hindi mo alam kung paano tamasahin ang iyong swerte. Ito ay isang maliit na ahas na kahit ang himig taga at espiritu taga, kung malaman nila ang pinagmulan nito, tiyak na hindi ka nila palalampasin. Ngunit mabuti na lang, sa Luka Jia na ito, kakaunti ang mga tao na makakakilala sa espiritu Hang Thu. Kabanata 12, Himig KY Feng NG. Sinabi ni Apo Timog, na may mga mata na puno ng pagmamalaki. Siya ay nasa Luka Jia ng maraming taon, palaging nagtatago,
Ngayon ay nakikipag-usap sa isang batang ito tungkol sa kakayahan at antas, talagang may kakaibang pakiramdam. Ganoon ba Katindi? Nagulat si Luka Daan, isang maliit na ahas na 10 pulgada ang haba ay may ganitong mataas na katayuan. Talagang hindi niya inaasahan. Magpakatatag ka, huwag kang kumilos. Sa pagkakataong ito, biglang sinabi ni Apo Timog, isang manipis na liwanag ang kumikislap sa kanyang kamay, sa wakas ay pinagsama niya ang kanyang dalawang daliri at tinapak ang gitna ng noo ni Luka Daan. Agsama niya ang kanyang dalawang daliri at tinapak ang gitna ng noo ni Luka Daan. Luka Daan agad na naramdaman na parang may isang bagay na naalis sa kanyang isipan, kasunod nito ay isang enerhiya na nagbigay ng liwanag na bumagsak sa kamay ni Tio Apo Timog, sabay na may isang patak ng dugo na bumagsak din sa kamay ni Tio Apo Timog. Sige, Luka Daan ay nakakita sa bibig ni Tio Apo Timog na bumubulong, ang kanyang mga kamay ay nagbago ng mga kakaibang galaw, at agad na ang maliit na ahas na nasa kanyang kanang kamay ay lumitaw sa kamay ni Tio Apo Timog. Sisi, ang mga mata ng maliit na ahas ay nagpakita ng masamang intensyon, ang maliit na dila nito ay patuloy na umaabot na parang gustong sumugod kay Tio Apo Timog, at ang buong katawan ng ahas ay talagang kakaiba na natatakpan ng kumikislap na dilaw na kaliskis. Talagang mabangis. Si Tio Apo Timog ay ngumiti ng bahagya, sa kanyang kamay ay kumikislap ang liwanag, at sa gitna ng noo ng maliit na ahas ay tila may isang patak ng pulang dugo na lumitaw sa kamay ni Tio Apo Timog. Luka Daan ay nagulat nang makita ang biglang pagbabago sa kamay ni Tio Apo Timog, kasabay nito ay lumitaw ang isang uri ng mahiwagang liwanag sa silid. Sisi, Luka Daan ay nakakita, sa kanyang noo ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag na nag-isa sa dugo ng maliit na ahas, at pagkatapos ay naging dalawang sinag ng liwanag, isang sinag mula sa gitna ng noo ni Tio Apo Timog, at ang isa mula sa maliit na ahas. Luka Daan ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam, siya at ang maliit na ahas ay tila may isang uri ng hindi nakikitang koneksyon, parang sila ay mga kambal, parang sila ay may iisang dugo, sa sandaling ito ang pakiramdam na iyon ay mahiwaga at mahirap ipaliwanag, at mahirap ilarawan. Tio Apo Timog, ano iyon? Talagang mahiwaga. Luka Daan ay nagtanong na may pagkamangha. Mas mahiwaga pa ito, sa hinaharap ay dapat mong pag-aralan pa ng kaunti. Tio Apo Timog ay bahagyang ngumiti, na may kasiyahan na sinabi. Ayos lang, ikaw at siya ay nagkaroon na ng isang kasunduan, ito ay isang uri ng pantay na kasunduan sa pagitan ng espiritu at espiritu ng hayop, ikaw at siya ay maaari lamang bumuo ng pantay na kasunduan, kung hindi, kung isang araw, ang lahi ng mga espiritu ng hayop ay matuklasan na ikaw ay nag-aalipin sa kanilang mga miyembro, tiyak na hindi ka nila patatawarin, at ikaw ay mamamatay sa isang napakahirap na paraan. Pagkatapos sabihin iyon, si Tio Apo Timog ay patuloy na kumuha ng isang patak ng dugo mula sa maliit na ahas, at pagkatapos ay kinuha ang maliit na ahas sa kanyang kamay at ibinigay ito kay Luka Daan. Ang maliit na ahas ngayon ay talagang naging mas maamo at mas sumusunod. Alagaan mo siya ng mabuti, sa hinaharap ay makakatulong siya sa iyo ng hindi kaunti, pakainin mo siya ng sariwang karne, kung maaari, mas mabuti na kumain ng karne ng mga halimaw o espiritu ng hayop, para mabilis siyang lumaki. Ang matandang tagapag-alaga na si Apo Timog ay nagsalita, karne ng mga halimaw at espiritu. Si Luka Daan ay tahimik na nag-isip, talagang isang paraan ito ng pagsunog ng pera. Ito ay isang defensive martial art, tinatawag na Tonlin Kai Giap. Ginamit ko ang dugo ng Lin Haang Thu bilang pangganyak para sa iyo. Ang epekto ng Tonlin Kai Giap ay malalaman mo sa hinaharap. Ang matandang tagapag-alaga na si Apo Timog ay tumingin kay Luka Daan at pagkatapos ay may hawak na isang piraso ng jade tablet, inilagay ni Apo Timog ang kaunting dugo ng Lin Haang Thu dito at ibinigay kay Luka Daan. Mayroon ding martial art na Tin CP, tinatawag na Kaison Chung. Ang lakas nito ay hindi masama. Bago ka mag-ensayo, maganda rin itong gamitin para sa sariling proteksyon. Tungkol sa martial art na ito, hindi ko alam kung anong antas ito, basta't maganda ang iyong kapalaran. Umaasa akong maunawaan mo ito. Patuloy na ibinigay ng matandang tagapag-alaga na si Apo Timog kay Luka Daan ang dalawang jade tablet. Apo Timog, kailan ako makakapag-ensayo ng alchemical medicine at armas? Tinanggap ni Luka Daan ang jade tablet at nagtanong, nag-aaral ng M. Duang Lin Vukwet, talagang isang paraan ito ng pagsunog ng pera. Ako ay isang batang may malas, at wala akong anumang pinagkukunan ng yaman. Talagang sakim ka, umaga na. Hayaan mong sa susunod na pagkakataon, tandaan mong huwag ipaalam ang iyong pagkakakilanlan bilang isang Lin Jia o Vu Jia. Wala namang tao sa Lok Jia na makakakita ng iyong pagbabago. Ang dalawang lindan sa iyong katawan ay tiyak na hindi pa ganap na naabsorb. Sapat na iyon para maabot mo ang antas ng Siyu Trong Lindo, tungkol sa kung makakapag-breakthrough ka sa antas ng Linsi, nakasalalay iyon sa iyong kapalaran. Ang iyong Chain Key sa martial arts ay dapat naganap na maabsorb ang Yudan, kung hindi,
ang iyong Lin Ki ay magiging mas malakas, ngunit ang Chine Ki ay hindi makakasabay, at mahirap makapag-breakthrough. Ngumiti ang matandang tagapag-alaga na si Apo Timog. Hey, si Luka Daan ay humagulgol, mukhang kailangan kong kumita ng maraming pera sa hinaharap, kung hindi, mahihirapan akong mag-ensayo ng M2 Lin Vukwet. Sa ilalim ng dilim, bumalik si Luka Daan sa pintuan ng courtyard, sa oras na ito ay malapit ng magliwanag, bumalik sa kanyang silid, si Luka Daan ay bahagyang ngumiti, anuman ang mangyari. Ngayon ako ay isang Vo Jia, at sabay na malapit na sa pagiging Lin Jia. Kahit na ang M2 Lin Vukwet ay isang paraan ng pagsunog ng pera. Batang maswerteng, Lin Vo na sabay na nag-aaral, at may Lin Haang Thu, ang landas sa hinaharap ay nakasalalay sa iyong sarili. Sa ilalim ng dilim, bulong ng matandang tagapag-alaga na si Apo Timog. Daan, bakit ka masaya nitong mga nakaraang araw? Sa umaga, si Luka Daan ay dumating sa courtyard, tinanong ng kanyang ina na si Maganda, nitong mga nakaraang araw, nakita niyang si Luka Daan ay may masiglang mukha, tila napakaganda ng kanyang pakiramdam, hindi niya na matagal nang nakita ang kanyang anak na ganito. Ina, sa hinaharap tiyak na aalagaan kita, sabi ni Luka Daan, sa umaga habang nakikita ang kanyang ina na pumapasok sa silid ng paglalaba, ang kanyang puso ay puno ng lungkot na hindi maipahayag. Sinabi na rin ni Apo Timog, hindi ko dapat ipaalam ang aking pagkakakilanlan, ngayon ako ay parang Vo Jia. Habang ang pangalawang ginang ay talagang ayaw na ako ay maging Vo Jia kaya't naglatag siya ng maraming paraan na halos nagdulot sa akin ng kamatayan. Kaya, kailangan kong magkaroon ng kakayahang protektahan ang aking sarili, at pagkatapos ay maaari akong magpahayag, kung hindi, tiyak na mamamatay ako. At ngayon, kailangan kong magsikap na mag-ensayo, magsikap na kumita ng pera. Ang pagkakaroon mo ng ganitong pag-iisip ay sapat na, kung ikaw ay ligtas, iyon na ang kasiyahan ng iyong ina. Matapos sabihin ni Maganda, pumasok siya sa silid ng paglalaba, kumita ng pera, mag-ensayo, pera. Si Luka Daan ay tumingin sa langit at nagbulong. Si Luka Daan ay tumingin sa langit at nagbulong. Ginoo, bakit ka maaga? Pumasok si Lukmunting Puti sa courtyard. Mayroon bang gagawin ngayon? Tanong ni Luka Daan. Sa tingin ko ay wala namang gagawin ngayon, narinig kong may mga bisitang mahalaga na darating, ang mga tagapamahala ay kailangan ng bumangon ng maaga upang ayusin ang silid. Sabi ni Lukmunting Puti, anong bisita ang napakahalaga? Tanong ni Luka Daan. Narinig ko na ang mga bisita ay mula sa pamilya Binibining Dalisay, kailangan ng aming ama na personal na salubungin sila. Sabi ni Lukmunting Puti, Kabanata 13, Tanlin kay Giap Bien Hoa. Pamilya Binibining Dalisay. Biglang pumasok sa isip ni Luka Daan ang pinagmulan ng pamilya Binibining Dalisay. Mukhang ang pamilya Binibining Dalisay ay may mataas na katayuan sa TRN Tan VN, mas malaki pa kaysa sa pamilya Luka ng maraming beses. Narinig ko mula sa mga tao sa harap na ang pamilya Binibining Dalisay ay nagdala ng Binibining Dalisay dito. Napakaakit-akit ng Binibining Dalisay, bakit hindi ka pa pumunta upang tingnan? Sabi ni Lukmunting Puti na lihim. Bakit ako mag-aalala? Kung wala namang gagawin ngayon, matutulog na ako. Sabi ni Luka Daan, anuman ang Binibining Dalisay, wala akong pakialam, mas mabuti pa, makakapag-ensayo ako ng kaunti ng martial arts ngayon. Sige. Pupunta ako upang tingnan, kapag bumalik ako, sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Lukmunting Puti na lihim. Si Luka Daan ay naghahanda na mag-ensayo ng martial arts, kung walang martial arts, hindi siya Vo Jia, dahil sa katunayan ay parang isang toro na nagwawala lamang. Kinuha ni Luka Daan ang isang jade tablet, ito ay ang martial art na Tin CP Kaison Chung, nagbuo siya ng isang hand seal, pagkatapos ay nagpasok ng isang banayad na daloy ng chi dito. Sa jade tablet ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang MTM. Pagkatapos ay naging isang serye ng mga imahe sa isip ni Luka Daan. Si Luka Daan ay nalulumbay sa pag-eehersisyo, naaalala ang Kaison Chung Fapkwet, ang kanyang mga kamay ay umiikot sa harap niya, sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang isang walang anyong daloy ng hangin na tila hindi siya nakapagkontrol ng maayos kaya't minsan ay naroon, minsan ay wala. Hindi maganda. Talagang mahirap matutunan ang martial arts. Si Luka Daan ay nag-eehersisyo sa silid, matapos ang 2 oras ay hindi pa rin siya nagtagumpay. Kaison Chung, isang martial art na Tin CP, kahit na hindi ito kasing taas ng mga martial arts na Thea CP o HUYNCP, ngunit para sa isang baguhan na katulad ni Luka Daan, ito ay may ilang misteryo. Patuloy na nag-eehersisyo si Luka Daan sa silid, sa paligid niya ay may isang banayad na daloy ng hangin na bumabalot, paminsan-minsan ay naglalabas siya ng CHUNGLC ngunit mabilis itong nawala. Ayos lang, unti-unti ay matutunan ko ito, masyadong nagmamadali ay hindi maganda.
Si Luka Daan ay bumulong. Bakit hindi ko simulan ang defensive martial art na iyon? Agad-agad, sa kamay ni Luka Daan ay lumitaw ang isa pang jade tablet. Ito ay ang martial art na Tonlin Kai Giap, isang defensive martial art. Ang antas nito ay hindi sinabi sa kanya ni Apo Timog. Nagbuo siya ng isang hand seal, isang banayad na daloy ng hangin ang ipinasok sa jade tablet. Agad-agad, sa jade tablet ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang MTM. Isang piraso ng impormasyon ang lumitaw sa isip ni Luka Daan. Ayon sa FAPQuet na ito, sinimulan ni Luka Daan na pasiglahin ang defensive martial art. Agad-agad, naramdaman ni Luka Daan na ang kanyang Chain Ki sa Dan Thin ay mabilis na nabawasan ng kalahati. Sa sandaling iyon, siya ay biglang napalibutan ng isang patong ng matigas na kaliskis, parang isang mahiwagang baluti. Sa ibabaw ng baluti ay may isang patong ng banayad na liwanag na dilaw, katulad ng kulay sa katawan ng Lin Hangtu. Masusing pinagmamasdan ang mga pagbabagong ito, tahimik na nag-isip si Luka Daan na tiyak na may kaugnayan ito sa Lin Hangtu. Ngunit, ang baluting ito kahit na mahiwaga ay kumakain ng malaking halaga ng Chain Ki. Bukod dito, ang baluting na nabuo sa katawan ay mukhang napakamanipis, na parang anumang oras ay maaaring mawala. Mayroon pang ganitong mahiwagang epekto. Talagang hindi kapanipaniwala mula sa mga impormasyong natanggap sa kanyang isip. Alam ni Luka Daan na ang defensive martial art na Tonlin Giap na ito ay talagang may kakaibang katangian. Ang Tonlin Giap na ito ay may dalawang antas. Ang unang antas ay bumubuo ng baluti sa paligid ng gumagamit. Ang pangalawang antas ay maaaring bumuo ng isang baluting anyong hayop sa labas ng katawan. At ang pangalawang antas na ito ay tiyak na anyong hayop. Maaaring bumuo ng kabuuang anyong hayop para sa proteksyon. Ang lakas ng proteksyon na ito ay tiyak na nakakamangha. Ang unang bagay na ikinagulat ni Luka Daan ay, basta't may dugo ng Lin Thu, ang Tonlin Giap ay maaaring magbago sa anyo ng Lin Thu na iyon. Ang tanging kahinaan ng martial art na ito ay kinakailangan nito ng malaking halaga ng Chain Ki. Ang lakas ng proteksyon ng Lin Thu ay mas mataas kaysa sa mga Vojia, kaya't kung ang Tonlin Kai Giap ay maaaring bumuo ng anyong hayop para sa proteksyon, tiyak na tataas ang lakas ng proteksyon. Talagang kahanga-hangang martial art na ito. Sino ba talaga si Apo Timog? Ang mga bagay na kanyang inilabas ay hindi pangkaraniwan. Si Luka Daan ay nagulat na sinabi, kahit na ang M. Lin Vokwet at Tonlin Kai Giap ay may mga kahinaan, walang duda na pareho silang mga kayamanan. Pinaasep ni Luka Daan ang Tonlin Kai Giap sa unang palapag ng kanyang katawan, at naramdaman niyang mabilis na nawawala ang Chain Ki sa Dan Thin, kaya't agad niyang inalis ang Tonlin Giap. Tungkol sa pangalawang antas, talagang hindi siya makaisip, sa kanyang kasalukuyang mahina na lakas, kahit na gusto niya, hindi niya ito magagamit. May mga kasanayang pang-atake at depensa na siya. Ngumiti si Luka Daan, talagang kakaiba ang tadhana, bigla na lang siyang na-transport sa mundong ito, at sa hindi malamang dahilan ay nais maging Vojia, ngunit ngayon ay naging Lin Vosongto. Kailangan kong lumabas ng kaunti, ngayong gabi ay kailangan kong makasama si Apo Timog upang matutong magluto ng elixir at mag-ayos ng kagamitan. Bahagyang sinabi ni Luka Daan. Sa mga nakaraang araw, halos napagmasdan na ni Luka Daan ang buong Hao-Vian, at sa hindi niya namamalayang paraan, siya ay nagtungo sa hardin na naghihiwalay sa Tin Vian at Hao-Vian. Matapos magduda ng kaunti, nagpasya siyang pumasok sa hardin upang tingnan. Ayon sa alaala ni Luka Daan, hindi lahat ay maaaring pumasok dito. Sa Lukjia, tanging ang mga mataas na katulong lamang ang maaaring makapasok, ngunit dahil siya ay may titulong Thujia, tiyak na maaari rin siyang makapasok. Matapos magduda, pumasok si Luka Daan sa hardin. Kahit na taglamig na ngayon, sa magkabilang panig ng daan ng bato sa hardin ay may ilang mga halamang nakatanim na kayang tiisin ang lamig. Ang mga sanga at dahon ay masigla at lunti ang lunti, at higit pang nakakapanghinayang ay may mga uri ng punong namumukadkad sa gitna ng malamig na taglamig. Talagang mayaman at may yaman ang Lukjia, kahit isang hardin lang ay hindi maliit ang kanilang ginastos na yaman. Dahan-daang naglakad sa hardin. Sa araw na ito ay tila napakatahimik ng hardin, parang lahat ng mga katulong ay nawala. Nag-isip si Luka Daan, mukhang lahat sila ay pumunta upang makipagkita sa batang dalaga ng binibining dalisay. Habang nag-iisip, bigla siyang nakarinig ng tawanan mula sa malayo, tila maraming tao ang papalapit dito. Ang mga tao ng Lukjia, mas mabuti pang hindi magkita. Mabilis na nag-isip si Luka Daan, ang mga papalapit dito ay malamang na mga tao mula sa Tin ng Lukjia. Sa kanyang alaala, may ilang tao sa Tin ng Lukjia na laging gustong magpahirap kay Luka Daan noon. Sa pagkakataong ito, ayaw na ni Luka Daan na makatagpo sila, kaya tiningnan niya ang paligid, at sa kanyang tabi ay may isang malaking puno na mga 4 o 5 talampakan ang taas, ang mga sanga at dahon ay masagana, tiyak na maaari siyang magtago dito.